So mga kaibigan, pinauna ko yung kaibigan ko, September 2008. To share ko lang sa inyo kung anong na-receive niyang cheque. 1,000? Magkano ulit? 1,500. Yan ho sa loob ng isang buwan. Mga kaibigan, baliw na baliw siya sa 1,500. Alam mo talagang pinuntahan pa niya ako sa bahay ko. Sabi, oh, tignan mo, cheque ko, tignan mo, lalaki-lalaki yung mata niya, lumalaki. Tama mo ba? Mga kaibigan, meron po ba ditong naimbita? Ganon din, pinakitaan din ng cheque. Tama mo ba? Alam mo, nung pinakita sa akin yung 1,500, hindi ako nainganyo dyan. Sabi ko sa kaibigan ko, pare, mas malaki pa sweldo ng katulong. Tama mo ba? Sabi ko, pare, mag-call center na lang tayo, suggestion ko sa'yo. Sagot-sagot ng telepono, mas malaki pa kita dyan. Alam mo, sabi sa akin, pare, hindi ito katulad ng employment. Sa employment daw, pag sinabi ng boss mo, 10,000 na sweldo mo. Kahit bumalik-baliktad ka pa, mag-alboroto ka, 10,000 na sweldo mo. Tama mo ba? Sabi ko sa kanya, nga naman, sabi sa negosyo daw, magsisimula ka maliit. Pero lalaki daw ng lalaki. So sabi ko sa kanya, sige, mag-isa ka magpalaki. September, October 2008, ito pong nangyari. Naka-receive siya ng 4,000. O siyempre, kung baliw na baliw sa 1,500, mas lalo naman sa 4,500, bang? Alam mo, naawan ako sa kaibigan ko, sabi ko, pare, tatapatin na kita, 1,500 plus 4,500, 6,000, pare, tigil mo na yan, kalokohan yan. Tama po ba? Alam mo, sabi ng kaibigan ko, pare, alam mo, itong negosyo na to, one day yayaman ako. One day, sasali ka din sa akin. Pero alam mo, ako nga talaga yung mahilig magduda to cease to believe, hinayaan ko siya. September, October, pagdating ng November 2008, 12,500 po ang sweldo niya. Mga kaibigan, 12,500, maliit o malaki? Sino tapat na, maliit, malaki? Malaki na yan. Alam mo, nung pinakita niya sa akin yung check na yan, nahimik na ako. Oo, hindi na ako nakipagdebate. Kasi medyo malaki na yan eh. Tama. Tanong mo sa akin, ba't ako hindi nakipagdebate? Tanong mo bakit? Sige, isa pa, tanong mo bakit? Kasi wala pa akong trabaho nung panahon na yan. Tama. Hindi na talaga ako makipagdebate, malaki-laki na yan. Tama po. Alam mo mga kaibigan, hinayaan ko siya lumaki ulit. December 2008, wala na. Dito na sa date na to, dito na sa month na to, napasali na talaga ako sa T-Mobile. Kasi ang na-receive niyang cheque was 45,500. Mga kaibigan, malaki na po ba ang 45,500? Malaki na yun. Alam mo, nung nakita ko yun, hindi na ako makahinga. Sabi ko, grabe, 45, ang laki nun ah. Alam mo yun, sa point na yun, sabi ko na sa sarili ko, kung kaya nitong taong tong maliit, malaki noo, kung kaya niya, kaya ko din. Tama ko ba? So sumali ka agad ako ng V-Mobile, nag-invest ka agad ako. Lahat ng kaibigan, kapitbahay, kabarangay, ka-Facebook, lahat inimbita ko lahat nakaka. Tama ko ba? Lahat inimbita ko, good news, sir. Walang sumali. Alam mo kung bakit? Isa lang tanong nila sa akin, pare, kumita ka na? Wala akong masabi. Tama ko ba? Wala akong masagot eh. Ang tanong nila susunod, may yumaman na ba? Wala din akong masagot. Kaya lahat nagduda. Pero mga kaibigan, on my first year kasi, mali lahat ng ginawa ko. Ang ginawa ko, sumali, mag-imbita lang ako na mag-imbita. Hindi ko pinag-aralan kung ano yung negosyo. Lahat ba ng bagay kailangan pag-aralan? Yes, hindi ko pinag-aaralan. Sige lang, bara lang ng bara. Yun pala, hindi pala tama yun. Kailangan pala mag-aral ka. Kailangan pala mag-training ka. Para sa ganon, makabisado mo paano gawin. So mga kaibigan, on my first year, walang nangyari. Konti lang kinita, nakabawi. Alam niyo mga kaibigan, sabi ko doon sa kaibigan ko, pare, mag-quit na lang ako. Alam mo, sabi sa akin, sige, mag-quit ka. Di ba na natinag? Tama ba ba? Tibay, oh, tama. Ang sipag-sipag ko eh, tama. Alam mo, sabi niya, pare, ang tanong ko sa'yo, pag nag-quit ka, willing ka bang bumalik sa dati mong buhay? Alam niyo, doon ako napaisip. Kasi ang pangit ko ng buhay ko dati. Alam mo, konti lang kasi naiipon. Alam mo, hindi ko mabili gusto ko. So sabi ko sa sarili ko, sige, I'll give V-Mobile 1 more year. On my second year, ladies and gentlemen, napakasaya, grabe ang blessings. Nakapasok po ako sa Millionaires Club ng V-Mobile Technologies Incorporated. Yan. Salamat po sa palakpak ninyo mga kaibigan. Hindi naman po sa pinag-ayabang sa inyo yun. Gusto ko lang naman malaman ninyo, may pera po dito. Tama po ba? Sino dito ang gustong kumita ng pera? Pwede makita kamay. Alam mo, hindi lahat ng tao nagtaas ang kamay. Tama mo ba? Yung maintindihan kung basta kilikili kung ano. Tama. Alam mo, sabi daw nila, seryoso tayo, sabi daw nila, pagka ikaw tinanong ng ganyan kung gusto mo kumita, dapat daw magtaas ka ng kamay. Dahil meron daw nakatingin sa itaas. Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka na niya bibiyaan. Tama. So, huling pagkakataon sa mga hindi nagtaas ng kamay. Okay? Sinong gustong yumaman? Pwede ba kayo kamay? Ayan, tatakutin pa ako. Ayan mga kaibigan, pag-uusapan natin, paano ba itong V-Mobile? Ladies and gentlemen, si V-Mobile po, bagong-bago lang. Na-establish ito noong April 29, 2008.
Ang nagmamay-ari po nito si Penta Capital Investment Corporation. Siyempre, pakilala ko muna sinong may-ari para malaman ninyo kung gaano kaganda yung negosyo. Si Penta Capital po is one of the biggest financing corporation in the Philippines. When you say financing, ano po ba tumatakbo sa utang natin, sir? Pera, utang. Tama po ba? Mga kaibigan, ang pinapautang ni Penta Capital since 1957 are the following corporations. Sila Alaska, Shell, Petron, KFC, San Miguel, ABS-CBN, yan lang naman. Tama po ba? So mga kaibigan, question, mga big time po ba itong mga korporasyon na ito? Yes. O ito si San Miguel, kung big time to, umuutang pa dito, mas big time po ba yun? Yes. Oo naman, tama. Yan ang maganda. Kasi silang may-ari ng V-Mobile. Ang maganda pa sa lahat, Pinoy ang nagmamay-ari ng korporasyon na ito. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, local company po. Ang maganda pa sa lahat, ladies and gentlemen, tinarget namin ang basic needs ng tao. Siyempre, ang basic needs, tatlo lang naman yan, di ba? Food, shelter, at saka clothing. Alam naman natin, di natin pwedeng mabuhay nang wala yung mga yan. Tama po ba? Hello, tama po? O, kasi yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo, may suot na damit? Oh, di ibig sabihin pangangailangan. Tama po ba? Yung iba dyan, halos wala na suot. Tama po? Alam mo, hindi ka totoo lang, food, shelter, clothing is the most important part of our lives. Pero sabi daw nila, may pang-apat na daw para sa mga Pilipino. Sabi daw nila, nagdagdagan na daw yan ang tinatawag nating totoo po ba yun, mga kaibigan? Di ba ka sa akin, may kasabihan pa, text meron, pagkain? Wala. Tama po. Alam mo, totoo lang mga kaibigan, ang cellphone, importante para sa atin. Kasi ito, pang-text natin, pang-tawag natin. At alam niyo po ba, na sa Pilipinas now, napangalan na daw ang Pilipinas as the biggest texting capital of the world. Totoo po ba yan, mga kaibigan? O, ang lakas nung natin mag-text. Alam mga kaibigan, ang Pilipino, mahilig mag-text, mahilig tumawag. Yun nga lang, etong problema ng mga Pilipino. Hindi po ba, correct me if I'm wrong, hindi po ba kada text mo, palabas ang pera sa wallet mo? Totoo po ba yan? O, di ba kada text mo piso? Tama po ba? Kada MMS, kada tawag mo, palabas ang pera. Ang masakit sa lahat, saan napupunta ang pera mo? Kay Globe? Smart? At saka kay Sam, tama po. Sino dito sa kwarto na to gusto mabaliktad yan? Pwede makita kamay? Baliktad rin natin. Mabaliktad. Kada text mo, okay lang po ba papasok ng pera sa wallet mo? Kapag parang ayaw ninyo, okay lang po ba yan? O kada MMS, kada tawag mo, papasok ng pera para sa'yo. Ibig sabihin yung personal na ginagamit mo, pwede ka nang makatipid. Ang masarap sa lahat, sino dito maraming kaibigan na gumagamit ng load? Pwede makita kamay? O yung halos lahat ng friends na gumagamit ng prepaid. Di ba? Ang dami. Mga kaibigan, what if I told you, pati pag-text ng kaibigan mo, pati pagtawag nila, pwede ka na rin kumita. Sinong gusto ng ganun? Pwede makita kamay. O di ba? Maghanap ka lang ng tao, malakas lumakla ng load. Tama mo ba? Yun ang bibigyan mo ng V-Mobile. Kasi kada text niya, kikita ka na daw. Let's turn a liability into an asset. Pag-usapan muna natin. Saan po ba nasanay bumili ng load, mga kaibigan natin? Di ba dito sa sari-sari store? Tama? Yun nga lang, pag bumili ng load sa sari-sari store, pag nag-buy ka ng 100 lang rin ang marireceive mo. Tama po ba? For short, wala tayong natitipid. Taon-taon na tayo dyan bumibili ng load. Tama po ba? Ang problema, ladies and gentlemen, gusto namin, makalimutan nyo na yung tindahan. Okay lang po ba yun? Para sumima ko si mama, may tindahan ka, no? Alam mga kaibigan, gusto lang naman namin mangyari, ang consumer, bigyan natin ng empowerment. Why not, starting today, makatipid ka na sa load mo, huwag ka na dito bumili. Why not, bilhin mo na lang ang produkto ng V-Mobile. Ladies and gentlemen, let me introduce to you our product. Ang product namin parang ATM. Pamilyar po ba kayo sa ATM? O di bang ATM, pag nag-deposit ka ng pera dati, yung wala pang ATM, kailangan para makapaglabas ka ng pera sa bangko, pipila ka pa. Tama po ba? So, inimbento ang ATM para hindi ka napipila. Para may card ka na lang, kahit saan may ATM machine, makapag-withdraw ka ng pera. Therefore, mas madali para sa atin. Tama po ba, mga kaibigan? So, sabi namin, sabi ni V-Mobile, why not, gumawa tayo ng ala ATM. Para sa ganon, hindi na lalabas yung tao para bumili ng load. Why not, bigyan natin sila ng tinatawag naming V-Wallet o tinatawag naming virtual wallet. Anong tawag ulit? Virtual wallet. Ibig sabihin yung virtual wallet na yan parang ATM account. Lalagyan mo ng pera para starting today, dito ka nakukuha ng load mo. Okay po ba yun, mga kaibigan? Oo naman, kasi hindi ka napupunta sa tindahan eh. Ang masarap sa lahat. Ngayon nagtanong sa akin, sir, ilang produkto po bang meron na load? Kasi baka mamaya, Globe lang meron. Eh, marami ditong nakasan. Marami ditong nakasmart. Tama po ba? Ang good news ko sa inyo, si V-Mobile, hawak namin lahat ng prepaid product sa buong Pilipinas. Maganda po ba yun, mga kaibigan? Walang baka mo naman kung maganda yun. Alam mo mga pet, baka kala mo pang cellphone load lang. Meron kaming pang landline, internet, wifi, broadband. Meron din po kaming tinatawag na yung lalabas na kontador na may kuryente. Pamilya na po ba kayo dun sa kontador na may SIM card daw, tapos prepaid na kuryente? Narinig niyo na po ba yun? O mga kaibigan, pag lumabas daw yun, pati yung coverage namin. Ang maganda sa lahat, we are offering lifetime. Isa pa nga, lifetime. Okay, alam mo, ang Pilipino, dalawa na naman gusto sa buhay. Number 1, gusto kumonsumo. Number 2, gusto ng
Discount. So mga kaibigan, ang Pilipino, pag binigyan mo ng discount, lalong ma-addict sa loob yan. Tama po ba? So mga kaibigan, yan ang V-Mobile. Pero syempre, ano bang nagpa-power sa aming sistema? Ang nagpa-power po nito is yung tinatawag naming load extreme. Ano pong tawag? Load extreme. Yung load extreme na yan, you can use any mobile device. Basta kaya mag-text, pwede mag-internet, pero pwede ka na makapag-load sa sarili mo. Question po, high-tech po ba mga kaibigan? Oo, kasi ibig sabihin, first time mo na nalaman na, sir, pwede kong gamitin cellphone mo, kahit sino dito sa kwarto na to, pwede kong loadan. High-tech po ba yun? O kasi kahit hindi ka pa kasali, sir, basta kayang mag-text niyan, okay lang yan, makapag-load pa rin ako. Alam mo maganda pa sa lahat, mga kaibigan, yung syempre yung advantages ng V-Mobile. You don't need to buy a new SIM card, you don't need to buy a new cellphone. Yung ginagamit mo ng SIM card, yung ginagamit mo ng cellphone, pwede mo na lang yan ang gamitin mo para makapag-load. Yun nga lang, may ibang tao, ayaw kasi yung nagta-type. Tama po ba? Yung ibang tao medyo tamad mag-type. So that's why, gumawa kami ng produkto, tinatawag naming V-Mobile Empower SIM. So ibig sabihin mga kaibigan, dalawa option mo. Pwedeng yung isa na magta-type ka pa, o mas gusto mo, ito na lang SIM card para hindi ka na magta-type, magsuscroll ka na lang. So mga kaibigan, ang masarap pa sa lahat, yung SIM card namin is powered by Smart Telecoms. Na magtataka ka, bakit binigyan kami ni Smart ng sarili naming SIM card? Kasi si Smart Telecoms is our major sponsor. Maganda po ba yun mga kaibigan? Yes, kasi ang maganda doon, binigyan pa kami ng award ni Smart. Alam mo kung bakit? Sa taon ng 2011, ladies and gentlemen, na-outsell ho namin lahat ng mga prepaid outlet niya. Ibig sabihin yung mga tindahan sa labas, natalo ng V-Mobile. Bakit ho? Kasi tinarget namin yung mga consumer. Hindi kami naghanap ng tindahan. Naghanap kami ng mga taong bumibili sa tindahan. Tama po ba? Nagkasya po ba yung konsepto ng V-Mobile? Ayan, ganun kasimple. So mga kaibigan, ang maganda doon, using one V-Wallet, you can load all prepaid networks in the Philippines. Ang maganda sa lahat, meron kang dalawang website. Yung website na yan, para naman sa ganun, malaman mo kung magkano nang natipid mo sa load o magkano na ang transaction mo. Ang maganda sa lahat, ang average discount rate namin as of the moment is 10 to 14%. Mga kaibigan, malaki na po ba ang 10% discount na lifetime para sa load ninyo? Okay, ito ang question na para ma-realize niyo. Sir, gano'n nakatagal ang SIM card niyo, sir? Yung pinakamatagal, sir? 3 years na. How about you, sir? Sino dito yung more than 10 years na yung SIM card niya? Pwede makita kamay? Sige, ta sa kamay. Alam niyo mga kaibigan, aminin mo na okay lang yan. Oh. Di ba ang cellphone papalit-palit yan, pero ang SIM card hindi napapalitan. Tama po kasi tinatransfer mo lang naman yan sa cellphone, iba-iba eh. Tama. Sino dito yung halos more than 10 years na yung cellphone, yung SIM card niya? Pwede makita kamay? More than 10 years na. Okay, ma'am, question, yung prepaid na SIM card mo, ma'am, prepaid po ba? Romy, pero prepaid po, ma'am, prepaid. O ma'am, sa tingin nyo, ma'am, nakagastos ka na ng mahigit 500,000. Sobra pa siguro, baka 1 milyon na, tama po ba? O kung 1 milyon mga kaibigan na nagastos na ni ma'am, sa 10 taon na yon. Ma'am, kung na-invento pala si V-Mobile dati pa, at binigyan ka sana ng 10% discount, ladies and gentlemen, malaki po pa sana natipid ni ma'am? Oo, kasi ay mahigit 100,000. Tama po ba? So mga kaibigan, huwag natin maliitin ang discount kasi ito, kung titignan mo kada araw, siguro maliit. Pero kung a-accumulate mo sa tagal mo nang gumagamit ng cellphone, malaki-laki na sana natipid natin. Tama po ba mga kaibigan? Kaso, ang maganda mo dito, itong nakikita mo, produkto pa lang yan. Sino dito sa kwarto nagagandahan na sa produkto? Pwede makita kamay. Yung produkto nagagandahan siya, pwede makita kamay. Ayan, madami. Namatanong ko po kayo, kung kaibigan mo, narinig itong produkto na ito, nakita sa TV, sa newspaper, sa tingin nyo magiging interesado din sila? Oo naman, yun nga lang, ito hindi mo makikita sa TV. Ito hindi mo makikita sa newspaper, sa magazine. Alam nyo kung bakit? Pag sa TV, kailangan mo kumuha ng artista. Tama ko ba? Kailangan mo kumuha ng tinatawag naming endorser. Sino kilala niyo mga endorser? Chris Aquino, endorser po ba yan? Sharon Cuneta, endorser po ba? Pero Pascual, endorser din? Ang problema, mahal po bang bayad sa kanila? O alam mo si Sharon Cuneta, kakagat na ng chicken sa McDo yun, million ang bayad sa kanya. Tama mo ba? Alam mo si Manny Pacquiao, si Sibila nun, 5 million na yun. Tama mo ba? So mga kaibigan, ang gusto naming mangyari, hindi na silang kukunin na endorser kasi mahal ang bayad eh. Why not? Ikaw na lang ang gagawin namin, sir, Manny Pacquiao ng V-Mobile. Okay lang po ba sa inyo yun, sir? Oo, parang ayaw ni sir. How about yung mga gagawin kita Alin Tunisia na V-Mobile? Pwede na? Bakit? Hindi itsura ma'am, huwag ka mag-alala, walang TV. Ang gagawin mo lang, magkikwento ka lang. Ulitin ko, magkikwento ka lang. Kasi pa sa pagkikwento ng mga Pilipino, that's already a form of endorsement. Tama po ba? So mga kaibigan, ang Pilipino po ba mahilig magkwento? Dito sa kwarto, sino mahilig magkwento? Pwede makita kamay? Magandang dami. Yung nga na, pinagkikwentuhan natin, buhay ng ibang? Oo, ano tawag doon?
Chismis, why not? Yung talent nung yan magkwento. Ito na lang pagkwentuhan natin. Tama po ba? Gusto nyo malaman kung magkano talent fee sa'yo? Gusto nyo po ba malaman? Yes! Okay mga kaibigan, kaya ako natuwa dito kasi ako mga kaibigan, mahilig ako magkwento. So sabi ko, magkano naman ang talent fee bibigay sa akin ng B-Mobile? Nung nalaman ko, ganito pala kalaki ang ibibigay na talent fee. 30,000 pesos daw, hindi kada buwan, kundi kada... Sino pong interesado kumita ng 30,000 kada araw? Sige na, pwede makita kamay? O yung iba, kala mo, araw-araw kinikita. Alam mo, mas malaki pa ang sweldo niyan sa manager. Tama ko ba? Ang manager, buwan-buwanan niya na yan. Dito, araw-araw. E may nagtanong siya, bakit naman kami bibigyan ng 30,000 kada araw? Because ladies and gentlemen, the fastest way to market the business is through the word of mouth. Alam niyo mga kaibigan, kung napansin niyo ngayon, anong uso ngayon? Di ba dati ang uso, Zagu? Tama ko ba? Ngayon, ano nang uso? Yung titi, lahat ng ti. Tama po ba? Mga kaibigan, alam niyo po ba, walang endorsement yung mga ti na yan. Through the word of mouth lang, kaya sumikat. Naliwanag po ba? So mga kaibigan, ganito kasimple. Ang gusto namin mangyari si B-Mobile, parang sisikat din through the word of mouth. Na mga kaibigan, may nagtanong sa akin. Kasi nag-seminar ako isang araw, may mama, tumayo na, gusto nang umuwi. Sabi niya, marami akong kakilala sakto, imbitahin ko na ngayon para naman sa ganun, kumita na ako ng 30,000. Tama po ba? Alam mga kaibigan, walang problema. Tumayo, umuwi na, mag-imbita. Yun nga lang, sumali ka muna bago ka mag-imbita. Tama po ba mga kaibigan? Mahirap naman mag-imbita ka, hindi ka pakasali, hindi ka babayaran. Tama po? So mga kaibigan, may nagtanong sa akin, Sir, kung sasali ako, magkano ba ang puhunan? Siyempre, kung sasali ka, hindi mo kailangan magbayad lang basta-basta. Kailangan bumili ka na tinatawag namin Technopreneur Business Kit. Ano lang mong gagawin? Bibili. Hindi mo kailangan magbayad. Bibili ka lang naman ng Technopreneur Business Kit. May nagtanong sa akin, Sir, ano naman yung business kit? Magkano naman mo yun? Ang business kit, bibili mo lang sa halagang 3,988. Matanong ko po, ladies and gentlemen, 3,988, mura o mahal? Sige, wala na sumagot. May presyo na eh. Sige, magkano? Mura na ang 3,988. Bakit? Ang kapalit, magkano daw? Magsasalita ka lang 30,000. So mga kaibigan, 3,988, masasabi natin mura. Pero syempre, malalaman nila kung mura yan pag nalaman mo kung ano ang kapalit. Tama ko ba? O alam mo naman ang Pilipino gusto pag nagbayad laging may kapalit. Tama ko ba? So mga kaibigan, ito simple. Ang 3,988 mo, automatic, huwag mo ibibigay sa nag-invite sa inyo. Ulitin ko ha, huwag mong ibibigay sa nag-invite sa inyo, huwag mong bibigay sa akin, hindi ho tayo racket. Maliwanag po. Bababa ka sa 19th floor, doon ka magbabayad sa cashier, bibigyan ka ng resibo, bibigyan ka ng payong. Pamilyar po ba kayo sa bayong? Hello, pamilya sa bayong? O yung bayong mo, may laman na kaagad na kulay itim na card. Anong kulay? Itim. Yung card na yan na ho yung tinatawag na V-Wallet. Ibig sabihin, pagbayad mo pa lang nito, may sarili ka ng V-Wallet para sa ganon, magka-lifetime discount sa load ka na. Ang masarap sa lahat, marami pang ibang laman ng package mo. Siyempre, bayong bibigay sa'yo, dapat maraming laman. Tama po ba? Ang laman yan, dalawang tarpaulin, may 2 kang tarpaulin, may 3 kang libreng SIM card galing kay Smart, kasi major sponsor namin sila. May 20 price list ka, 20 quick guides. Pero ladies and gentlemen, dito mo malalaman yung value for money. Ano tawag? Value for money. Yung binayad mo, ang kapalit, mas mahal pa sa binayaran mo. Kasi ang kapalit nun, 20 na V-Wallet accounts na extension ng account ninyo. Ang tawag namin doon, access. Ano tawag ulit? Access? Okay, ang isang access card or ang isang V-Wallet, binibenta po sa labas ngayon ng 250 kada isa. Magkano po kada isa? 250. So kung 20 ka piraso ang hawak mo, times 250, magkano balik sa'yo nun? 5,000. So mga kaibigan, kung 5,000 ang balik sa'yo, magkano lang nilabas mo? 3,900? Mga kaibigan, dyan pa lang ba panalo-panalo ka na? Isa pa nga, dyan pa lang ba panalo-panalo ka na? Oo naman, kasi ang liit lang na nilabas mo, pero ang hawak mo, ay Diyos ko po, ayan. Ang hawak mo, worth 5,000. Eh may nagtanong sa akin, Sir, ilang paraan ba kung paano kumita sa B-Mobile? 7 ho ang paraan kung paano kumita. Ilang paraan? 7. Bakit 7? Dati 5 lang, ngayon 7 na. Tama po. Kasi mga kaibigan, number 1, kung meron ka ng kulay itim na card, pwede ka na makapag-load sa sarili mo. O pwede ka mag-load sa ibang tao, kikita ka ng 10 to 14%. Yun nga lang may nagtanong sa akin, teka, Sir. Pag nagbayad ba ako ng 3,988, yun din ba kaagad laman ng e-wallet ko? Tusukin kong ilong mo eh. Pag nilagay namin yun doon, lugi ng kumpanya. Tama mo ba? Ang 3,988 para sa access card, dinawin ko lang. Siyempre, kung ano ipapasok mo dyan, automatic may discount ka na. Tama ko ba? So mga kaibigan,
Ladies and gentlemen, may nagtanong sa akin, Sir, paano lalagyan ng laman yung account namin? There are 3 ways. Number 1, you can go to our V-Mobile office dyan sa 19th floor. Pwede kang lumapit sa taong nag-invite sa inyo. O mas maganda man, pumunta ka sa mga bangkong nakikita mo sa harapan. Mga kaibigan, meron po bang mga bangko na to malapit sa inyo? Yes! Ibig sabihin, punta ka lang sa BDO, over-the-counter deposit ka lang. Next banking day, bibigyan ka na ng V-Wallet ng V-Mobile. May nagtanong sa akin, teka sir, may hawak akong 20 na access cards. So sa second way to earn, pwede mong ibenta yung access card ng magkano? Isa pa nga, magkano? Okay, linawin ko lang na 250 ha, kasi alam nyo mga kaibigan, may nagtanong sa akin, Sir, baka pwede ko naman ibenta 1,000 isa yan, kasi lifetime discount naman yan, di naman alam ng kaibigan ko may discount yan, tama mo ba? Baka pwedeng 1,000 para pumatong ako, tama mo ba? O bawal ho yun, maliwanag ko, para 20,000, bawal ko. Mga kaibigan, 250 lang ho ang retail price niyan sa labas, hanggang 250 lang to 300, maliwanag po. So mga kaibigan, 250, ma-dispose mo lahat, magkano balik sa'yo? Isa ba magkano balik? 5,000. May nagtanong sa akin, teka sir, alam mo sir, madaling gawin yan kung magaling ka magbenta. Tama mo ba? Paano kung hindi kami magaling magbenta? Paano hindi kami, wala kaming experience? Tama mo ba? Bibigyan ka ng tip. Gusto mo bibigyan kita ng tip? Sino dito gusto makabawi ka agad? Pwede makita kamay. Bibigyan kita ng tip. Mga kaibigan, instead na ibenta mo yung access card, pamigay mo na lang. Ulitin ko, pamigay mo na lang. Huwag mo na lang ibenta para sumama yung tingin mo. Paano kami makabawi na? Tama ba ba? Mga kaibigan, ang masarap kasi dito sa produkto namin, kahit ipamigay mo, okay lang. Kasi bakit? Mga kaibigan, tandaan mo, ang Pilipino, mahilig po ba sa libre? Yes, mga kaibigan, ang maganda, ang Pilipino, pag binigyan mo ng card na yan, 3 ang advantage niya. Number 1, pwede na siyang magka-lifetime discount sa load niya. Tama ba ba? Number 2, pwede siyang kumita through subscription sales override. Number 3, pwede siyang kumita ng patronage. Ano tawag to? Patronage? Reward. So mga kaibigan, dyan pa lang matutuwa na siya dahil libre ang access card niya. Tama mo ba? Now, tingnan mo ha, bakit okay lang pamigay? Kasi meron kang third way to earn. Pag ilang paraan kung paano kumita? Third way to earn. Ang tawag natin doon, subscription sales override. So ibig sabihin, kung yung green na card may SSO, ulitin ko tawagin na lang natin SSO para mas nakata kasi. Tama mo ba? At meron silang SSO, meron ka ding SSO. Maliwanag ba ba? Ibig sabihin, ito example niyan. Ang isang kulay green na card, pwede din kasi siyang mag-sign up ng katulad niya. Ulitin ko, ito na ho yung SSO ha. Yung kulay green na card, pwede siyang mag-sign up ng katulad niya. Yun nga lang, wala ng card. Cardless na po. Through text nila sina-sign up. Mga kaibigan, pag sila nag-sign up, limited lang po sila sa 10. Ilang piraso? 10. Tayo kasing mga kulay itim, ang hawak na natin na card, ilang piraso? Nakalimutan na, kakasabi ko na. 20. Tama mo, so mga kaibigan, itong mga kulay green hanggang 10 lang. Pag nagsasign up sila ma'am, ang kita nila 50 kada isa. So mga kaibigan, kung ang kulay green na card na to, nag-sign up ng 3, magkano kita niya? Alam ko, mathematics, 50 times 3, magkano? 150, tama mo ba? So mga kaibigan, ang masarap doon, yung 3, katulad din niya. So pwede din sila mag-sign up ng tig sa 10 nila. Malinaw po ba yun? So ibig sabihin, yung 3, kung nag-sign up ng tig 3 din nila, 9 na ho yun. Mga kaibigan, ang masarap sa kanila, kikita pa sila ng extra na 20 pesos. So ibig sabihin, 20 pesos times 9, magkano po yun? Magkano? Oh, very good kasi hindi ko na-compute yun. 180, tama po ba? Alam mo maganda sa lahat, ladies and gentlemen, second to 8 level, pwede siyang kumita ng 20 pesos. Yun po yung kulay green na card. Pero anong mas maganda ba? Green o itim? Tayong mga itim, ang kita natin from second to 8 level, doble. Magkano po? Doble, 40 pesos. So, ibig sabihin, mas maganda maging itim. Ang maganda sa lahat, ladies and gentlemen, ang kulay itim, hindi lang hanggang 8 level. 9th level to infinity, kikita pa ho ang kulay itim ng 20 pesos from 9th level to infinity. So, mga kaibigan, computein natin. Kung kulay green na card lang, binigay mo ng libre. Tama mo ba? Nag-endorso sila ng tigta 3 in 8 levels. Ang kita po niya sa loob ng, sabihin natin, 8 weeks or 8 months is a total of magkano po? Ladies and gentlemen, malaki na po ba ang 196,000 in 8 weeks? Palakpakan mo naman yun, ladies and gentlemen. Kulay green na card pa lang yun. Tama mo ba? Paano yan? Paano tayo mga 3988? Tama mo ba? Yung mga kulay green mo, pag yun ang ginawa nila, masaya sila. Pero mas masaya ka. Sabihin mo nga mas masaya. Bakit mas masaya ka? Dahil pag sila kumita ng ganito, ikaw naman kulay itim, kikita ng doble, 394,000 pesos. Palakpakan mo naman yun mga kaibigan.
Kaya maganda, hanggang 8 level lang sila. Pagkatapos nun, stop na. Tayo, hanggang infinity. So, ibig sabihin, may 20 pesos pa tayo. Kung ito, nagtuloy-tuloy, 6 times 3 is 19,000. 19,000 times 3, 59. Tama po? Kung kukumputin natin itong dalawa times 20, ang kita po ng technopreneur is 1.5 million pesos. Palakpakan mo naman yan, mga kaibigan. No guys, kung binigyan mo ba ng libreng access card yung kaibigan mo, lalo ba siya ma-addict? Ulitin ko, lalo ba siya ma-addict? Oo naman, kasi magkano kapalit? 196,000. Now question, pag na-realize niya, binigyan mo siya ng produkto, after 1 week, balikan mo siya. Sabihin mo sa kanya, pare, nag-enjoy ka pa sa binigay ko sa yung discount. Siyempre isipin niya, oo, hindi lang pala discount yan, may kita pa palang extra. Tama mo ba? Sabihin mo, sige, lakasan mo pa kasi mas kumikita ko na malaki sa iyo. Tama mo ba? Question, mahihingan niyo ba sila maging katulad mo? Yes, mas gugustuhin nila maging kulay itim. Tama po? Kasi gusto nila kumita ng mas malaki. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, automatic, pati yung green, magiging kulay itim din someday. Tama mo ba? E may nagtanong sa akin, sir, di ba may fourth way to earn pa yan? Ano po yung fourth way to earn? Question mga kaibigan, familiar kayo sa mga produkto na nakikita nyo sa harapan? Hello, familiar kayo? Globes and Smart? Oh, ladies and gentlemen, I know kinukonsumo natin yan araw-araw. Tama mo ba? Mga kaibigan, ganito kasimple. Ang gagawin lang ng mga kasama mo sa negosyo mo, yung mga kulay green at saka kulay itim, lahat ng kasama mo, pag kumukonsumo ng mga produkto na Globes and Smart using the MyTurf product, which is 100, 500, at saka 300. Tama mo ba? Kada gamit nila nun, kikita daw tayo ng 1%. Magkano po? 1%. So, ibig sabihin, ito example niyan. Meron ka subscribers na nandito, ang level mo from 1st to 10th level, pwede kang kumita ng 1%. Given, kung ikaw mismo, sir, kumukonsumo din ng MyTurf. Pag hindi ka gumamit ng MyTurf na produkto, hindi ka pwede kumita sa 1%. Malinaw po ba yan, mga kaibigan? So, mga kaibigan, ito, optional po ito. Kung gusto mo kumita ng 1%, pili ka ng MyTurf product. Kung ayaw mo kumita ng 1%, okay lang, kahit di ka bumili. Pero mga kaibigan, sayang din yan. Kasi isipin mo, bibili ka lang naman ng load na worth 100, 300, or 500 in 1 month. Gano'ng katagal? In 1 month. So, ibig sabihin, what's 300 in 1? Ayaw mo ba magkonsumo ng 300 na load sa loob ng isang buwan? Kaya, ma'am? Sabihin mo na lang yan, ma'am, yes. Kumukonsumo, ma'am? How about you, sir? Kumukonsumo? How about you, sir? Gano'ng kalakas ka sa load sa isang buwan? Lampas ba ng 300? Isang araw lang? Isang araw nga ng 300 eh. Tama po ba? So mga kaibigan, kung ito, bibili ka lang naman isang beses sa isang buwan para kumita ng 1%. Ang kita mo in 10 levels, pag at 100 pesos lang, ating po 100 lang, ang kita mo, 88,000 pesos extra. Ulitin ko, 88,000 pesos. Ito po, encashable po ito through check. Mga kaibigan, kung 300 naman ang kinukonsumo, magkano? 265,000. Kung 500 naman kinukonsumo ng buong organisasyon mo, magkano po yon? Ang maganda ho dito, monthly na po ito. Ulitin ko, monthly. Ibig sabihin, kada konsumo nila, buwan-buwan, automatic meron kang ganyan. Maganda po ba yun, mga kaibigan? Sino dito yung gusto buwan-buwan may ganyan siya? Pwede makita kamay. Parang malulong iba. O, tama ba? Alam mo maganda, buwan-buwan, ma'am, may papasok sa yung ganito. Wala nang pambili mo lang naman ng kotse yan buwan-buwan. Tama mo ba? O, diba? Tapos yung kanina, yung nauna, pambili mo lang naman ng mga investment mo yan. Tama mo ba? Pero mga kaibigan, may nagtanong sa akin, ano pa bang pwedeng pagkakitaan ng kulay itim na card? Tama mo ba? Sino dito gusto mapakinggan pa yung pwedeng pagkakitaan ng itim na card? Pwede makita ka ba? Marami na po bang pagkakakitaan ito? Marami na, tama po ba? Pero dagdagan pa natin, ito yung tinatawag naming fifth way to earn or techno user override. Ibig sabihin, pag ikaw pala kulay itim na card, ma'am, may mga kulay green ka na card. Pag sila ho, kumukonsumo o nagkakaroon ng lifetime discount. Tama ba? Di ba load sila ng load, magkaka-discount sila. Kada load nila, ma'am, okay lang po ba sa inyo? Meron pa tayong 1 to 2%? Yes. Hello, okay lang po ba? May 1 to 2% pa? Palakpakan mo naman yun, ladies and gentlemen. Grabe pala dito sa B-Mobile, kahit pala hindi mo ibenta ng tig 250 yan, ipamigay mo lang, panalo ka pa rin, tama po ba? Kaya masarap pa ng mga kaibigan, pwede mo pang ikalat world, kasi ang negosyo namin pang international din. So ibig sabihin, sino naman siya ang gagamit niya sa international? Question, meron bang Pilipino nakalutang doon sa tubig, nagte-text? O anong tawag doon? Seaman, meron bang Pilipino sa China, nagte-text pa rin? Yes, ang tawag doon, OFWC. Ibig sabihin, ladies namin, pwede mong ikalat yung mga account na yan para kada load nila may discount sila. Tama po ba? Ang masarap doon, laklak sila ng laklak kasi may discount. Ikaw naman, masaya ka lang, relax ka lang, kumikita ka ng 1 to 2. Maganda. Walang pa naman ladies and gentlemen. Sarap po. Masarap pala maging technopreneur.
alam mo, ngayon ko lang nalaman to, first time ko present to eh. Tama ba? Ibang kasi, kasi mga bago kasi itong mga orientation namin. Ang maganda sa lahat, syempre, ito naman yung pinaka-paborito ko. Kasi mga kaibigan, kung tatanong nyo, pinakilala ko nga ang aking sarili, mga kaibigan, on my second year, nakapasok na ako sa Millionaires Club. Gusto ko lang naman malaman ninyo, pumasok ako sa Millionaires Club dito sa paborito ko. Sabi mo nga paborito. O kasi may paborito ako dito. Ang tawag namin doon, 6th way to earn. Anong tawag? 6th way to earn, direct sales incentive. Bakit direct sales incentive? Isipin mo mabuti ha. Kung ikaw, maraming paraan kung paano kumita bilang itim na card, ba't ko bebenta kulay green? Baka pwedeng ibenta ko na lang yung kulay itim lagi. Tama mo ba? So kung ginawa ko, maganda naman yung itim. Maraming may gusto. Tama mo ba? Why not? Yan na lang ang pinagbebenta ko. Ito naman ho, opinion ko. Maliwanag mo ba? Kasi ako, naisip ko, mas worth it, mas malaking kita. Kasi tinan mo ha, sinong hindi magiging interesado pag napakaganda ng negosyo? Tama po ba mga kaibigan? So isipin mo, kung ikaw ito, dapat daw dito may binary system ka. Anong tawag? Binary system. Ibig sabihin, dalawa ng paglalagyan. Alam mo ba't gusto ko to, sir? Kasi dito, tulungan. Ano ang tawag? Tulungan. Kasi bakit? Isa lang paglalagyan mo sa blue, isa lang paglalagyan mo sa red. Example po tayo, sir. Kung ikaw ito, saan mo gusto una ilagay yung una mong referral? Sa blue, sa red? Sir, isa pa nga. Sa blue, very good sir, doon talaga una lalabas. Tama mo ba? So si sir, nag-imbita, nilagay sa blue, magkano commission daw? 500. Ang masarap isa pa nga pag pinipino mo ba mahilig sa unlimited? O di ba, unlitex, unrice, unligol, lahat nagapatos. Sama mo ba? Ang maganda dito, unlimited ho ito. Kahit ilan imbitahin mo, makikinig lang naman. Libre po bang makinig? O di ba, pinaupo ka dyan, makikinig ka lang naman, no commitment. Kung ayaw mo, okay lang. Kung gusto mo, ang importante sa amin, napakinggan mo lang. Tama mo ba? So mga kaibigan, pag ito naging interesado, magkano commission mo? 500 pesos. Ang malapit ito, parang wawawi lang ito eh. Nag-imbita ka ulit, ma'am. Lagay naman natin sa red. Magkano commission mo ulit? 500! Tama mo ba? Ang malupit nun, ladies and gentlemen, may pangatlo, pang-apat, pang-lima ka pa bang may refer? O naman, di naman dalawang kaibigan mo. Tama mo ba? Kung nag-refer ka ng pangatlo, pang-apat, hanggang 10, yung pangatlo mo, sorry to say mga kaibigan, hindi mo na pwedeng ilagay sa'yo. Yung pangatlo mo, wala ka ng choice kung hindi ilagay sa mga unang nirefer mo. Kung ganyan na sistema mga kaibigan, maganda po ba? Hello, maganda po ba? Oo naman, kasi walang nauna, walang nauli. Yung sobra mo, wala ka ng choice, bibigay mo na sa kanila. Kaso may nagtanong sa akin, kasi yung iba sumimangot, ibig mo sabihin, sir, yung 500 sa kanya di mapunta. Tama mo ba? Hindi ho. Siyempre, ikaw ang nag-refer. So kung ikaw nag-refer, ikaw pa rin ang kikita ng 5. So magkano ng total nakita ni ma'am? 1? Maganda po ba yun mga kaibigan? Yes, eh ang tanong ng iba, sir, bakit ko pa ilalagay sa kanya kung ako din naman kikita? Kasi mga kaibigan, may tinatawag kaming 7th way to earn. Ang tawag namin doon, team sales. Isa pa nga, team sales. So ibig sabihin mga kaibigan, kung ikaw pala ito, yung blue at saka red mo, ang sabi ng T-Mobile, tuwing may nakikita siyang bagong itim na card sa blue, tuwing may nakikita siyang bagong itim na card sa red, daily ho ito, ulitin ko, daily. Araw-araw, kinocompute ng computer namin yan. Pag may nakita siyang bagong kulay itim sa blue, bagong kulay itim sa red, automatic, bibigyan ka ng additional. Isa pa nga additional. So, ibig sabihin mga kaibigan, pag-aralan natin mabuti ito. Paano kaya yaman dyan? Tingnan mo mabuti ha. Sir, yung kaibigan mo na to, may kaibigan ba siya na hindi mo na kaibigan? O hindi naman lahat ng friends mo, friends mo rin. Tama mo ba? So, ibig sabihin mga kaibigan, gustong-gusto niya yung opportunity na magiging kulay itim na card. So, mag-e-endorso yan. Pag-endorso niya, posible po bang 10 susunod na linggo? Ito, posible po bang 10 susunod na linggo? Ang importante dito, sir, kilala mo pa kaya ito 10? Ito, kilala mo ba? Hindi, pero itong malupit doon. Yung 10 na-refer niya, under pa rin ba sa blue at sa red mo? Yes, so ibig sabihin, sa isang araw, sir, sa isang linggo pala, bibigyan ka ng additional? Maganda po ba yan mga kaibigan? Palampakan mo naman yung ladies and gentlemen. Tawag mo nga. Tawag si ma'am, mag-iwas-iwas sa laway ko. Okay lang naman, 5 pesos isa yun. Tawag mo, masensya ka naman. Alam mga kaibigan, ang masarap dito. Ilan na sila lahat? 11. Ilan na lahat dito? Question, posible po bang gumising yan sabay-sabay at magtulungan sa isang araw? Makapag-refer yan ng 20-20. Sipin na natin din sa isang araw, sa isang linggo. Posible po ba yan? Kung ito nag-refer ng 20-20, may additional kang 10,000. Habang dumadami din pang nare-refer? Hello, habang dumadami bang nare-refer? Yes, so ibig sabihin, 60-60, may match ka ulit 30,000. So mga kaibigan, kung titignan mo pala to, tuloy-tuloy forever, walang limit sa level. Ibig sabihin, tumuloy-tuloy si blue, tumuloy-tuloy si red, basta meron sa blue, meron sa red, may additional kang 5. Ito isipin nyo ha. Ma'am, question what's your name? Ma'am?
Arin, Ma'am Arin, question. Kung ginawa mo si B-Mobile, sumali ka ngayon, ginawa mo ng 1 taon, ulitin ko, kung 1 taon ginawa ni Ma'am Arin, posible po bang dumami ng 100 sa blue, 100 sa red? Oo, kasi hindi naman si Ma'am Arin lahat ng refer niyan. Tama mo ba? Dumadami, nag-a-accumulate eh. Tama mo ba? So kung may 100 sa blue, para mas maintindihan nyo, i-drawing ko ha. Ma'am Arin, merong blue, merong 100 sa blue, 100 sa red. Posible po ba na gumising tong 100 sa loob ng isang araw at mag-refer na tig-isa? O kung ito nag-refer na tig-isa, ilan ang bago? Ito, ilan ang bago? Oh, bakit? Ladies and gentlemen, may tao, tulog ka pag gising na, nagtatrabaho na. Tama mo ba? May tao, patulog ka na, siya gising pa rin, nagtatrabaho pa din. Tama mo ba? Kasi adik na adik sa B-Mobile. Tama mo ba? Ang malupit doon mga kaibigan ko, may 100 sa blue, may 100 sa red sa isang araw. Magkano ang match bonus mo? Di ba 500 kada match? Eh ilan ang match? 100. So 500 times 100, ang kita ni Ma'am Ari sa loob ng isang araw, magkano? Magkano ulit? 5,000. Di ba dyan? Magkano? 50,000! Matanong ko kayo mga kaibigan, 50,000 pesos sa loob ng isang araw cash. Pero pwede na po ba yun mga kaibigan? Palagpakan mo naman yan, ladies and gentlemen. Pero alam mo mga kaibigan, alam mo, yung iba ano na, para sabi, 50,000, grabe naman yan, kada araw, 50,000, ang laki-laki naman yan, tama? Huwag kang mag-alala. Siyempre si B-Mobile, hindi papayag na 50,000 bibigay sa'yo sa isang araw. O papayag siya, bibigyan ng 100,000 isang araw. Si B-Mobile, naisip niya, para maging stable ang kumpanya, kailangan lagyan ng limitasyon. Anong dapat ilagay? Limitation, para sa ganun, hindi tayo mag-overpayout. So si B-Mobile, gumawa ng, ibig sabihin, sa isang franchise, ang maximum lang na pwede mong kitain sa loob ng isang araw is only how much? 20,000. So, ibig sabihin pa lang, ma'am, pag kumita ka ng 50,000, bawal. Magkano nang bibigay sa'yo? 30,000. May nagtanong, sir, saan pupunta yung 20,000? Tama mo ba? Yung 20,000 babalik kay V-Mobile. Para sa ganon, yung bagong sali, may chance pang kumita katulad natin. Okay na po ba yan, mga kaibigan? O baka ba hindi okay sa kanya? Akin yun eh. Tama mo ba? Okay lang yan. Kasi bakit? Pag yan, hindi natin ginawa ito, baka mamaya ito pagkasali lang po, kasarado ng kumpanya. Tama mo ba? Baka malugi. Tama po. So mga kaibigan, hanggang 30,000 lang kada araw, 210,000 kada linggo, 900,000 kada buwan. Mga kaibigan, sino pwede na sa kanilang 900,000 kada buwan? Pwede makita kamay? Uy, ba ayaw pa rin magkasagot? Wala na ba lalaki yan, sir? Pero mga kaibigan, 900,000 per month. Alam nyo, napansin ko yung iba natuwa. Yung iba naman, gumanito yung mukha. Tama? Kasi bakit? Huwag ka matakot. Hindi ka naiba. Ganyan din ako nung nagsimula din. Nung nakinig din ako ng orientation, sir. Nung nakita ko to, yung 900 na yan, tapos kulay red pa, mga kaibigan, bumilog-bilog yung mata ko ng ganyan, no? Alam mo kung bakit? Sabi ko sa sarili ko, sir, ang laki niyan. Tama po ba? Alam mo, tumakbo sa utak ko, gusto ko i-share ko sa inyo. Alam mo yung tumakbo sa utak ko, sabi ko, kung totoo yan, edi sana wala ng employee. Sabi ko sa sarili ko, kung totoo yan, edi sana wala nang nangungurago. Tama mo ba? Kung totoo yan, naku, wala nang naghihirap sa Pilipinas, lahat siguro yung mayaman na. Tama mo ba? So mga kaibigan, kaagad ako nagduda. Pero alam niyo, sir, sa tagal ko sa negosyo na to, na-realize ko, kaya pala hindi lahat ng Pilipino ginagawa ito. Kasi ang Pilipino mahilig magduda. Tama mo ba? Totoo lang talaga, ito pwedeng maabot. Ang problema, kaya walang gumagawa kasi naunang duda bago gawa. Tama mo ba? Totoo po ba yun? Papansinin mo, sino mayaman? Inchik Pilipino? O Inchik, bakit ang Inchik mayaman? Hindi dahil gano'n ang mata nila. Tama mo ba? Kaya mayaman ang, alam ko may Chinese dito sa loob ng kwarto na to. Ito, compliment para sa'yo. Dahil ang mga Chinese ganito mag-isip. Pag nakakita ng opportunity, gagawin muna nila yan bago humingi ng resulta. Maniwala mo ba? Eh, ang Pilipino, paano? Pare, resulta muna bago gawa. Tama mo ba? Mahirap na, nagpaloko ka na, dami mo ba ako? Tama mo ba? Alam niyo mga kaibigan, yun ang una kong naging kasi ako Pinoy ako. Pure Filipino ko. Kaya mga kaibigan, ito talaga tumatakbo sa utak ko. Lalo na, kung nanggaling ka sa buhay na katulad ng akin. Siyempre, hindi ako lumaki sa mayamang pamilya. So, sanay ako sa hirap. So, mga kaibigan, nung nakita ko yan, hindi ko malunod. Tama ba ba? So, kagad, tinanong ko to sa speaker, pare, kumita ka na ba ng ganyan? Sabi niya sa akin, hindi pa, basta sumali ka dito, yayaman tayo. Tinanong ko nagduda, tama mo? Alam mo, malapit pa sa rahan, sabi ko, sige, hindi naman ikaw ha. Sabi ko, meron naman dito, kahit man ng isang tao, naabot na yan, para naman maingganyo ko. Alam mo, sabi niya, pasensya na pare, pang lima pa lang kami, pang anim ka pa lang. O, hindi ka na kayo
Kaya pala nakinig ako ng seminar, ako lang mag-isa, kami dalawa lang ni Piwi, walang tao, tama mo ba? Kasi, 2008 pa ho yun eh, tama mo ba? Konti pa lang naiimbita. So sabi ko sa sarili ko, Diyos ko po, paano talaga yayaman dito? Alam mo, sabi ko sa sarili ko, sabi ko talaga, Piwi, talagang ikaw muna talaga. Sabi ko, ikaw muna. Alam mo, laking sisi ko. Kasi sabi ko sa sarili ko, kung naniwala lang sana ako, kung nagtiwala lang sana ako, eh di sana, kasing yaman ko na yung taong yan. Ladies and gentlemen, he is the top 1 millionaire of V-Mobile Technologies Incorporated. Mga kaibigan, sabi ko sa sarili ko, naku, sayang. Kasi bakit? Mga kaibigan, nasa huli ang Sisi. Tama po ba? Tira mo yung katabi mo, tira mo. Sige mo sa kanya, kapatid. Sige, tingnan mo. Sabihin mo, kapatid. Kapatid, handa ka na ba magsisi? Okay, mga kaibigan, ganito kasimple. Hindi mo malalaman to kung hindi mo kailangan subukan mo. Maliwanag mo ba? Kasi kung talagang gusto mong yumaman, you have to try until you succeed. Maliwanag po. Tutay. Grabe. Tutay. Alam mo kaibigan, ganito kasimple. Ang negosyo namin di mo na pwedeng pagdudahan. Alam mo kung bakit? Ang negosyo namin noong 2008, pwede ka pang magduda kasi wala pang nakaabot yan. Pero dahil 2012 na ho ngayon, 76 katao nang nakakaabot nito. Maliwanag mo ba? Mga kaibigan, ang dami nang nakaka-experience ng 900,000 per month. Bakit ho? Sa sobrang ganda ng V-Mobile, kumakalat ho ito nationwide. Luzon, Visayas, at? Sino dito galing Mindanao? Taas sa kamay. O, kita mo, sino dito galing Visayas? Taas sa kamay. O, kita mo, kumakalat na to. Konti lang naman ang kwarto, pero baka akala nyo, ngayon lang ang seminar. Nagsiseminar ako sa inyo ngayon, pero nationwide, may nagsiseminar din katulad ko. Maliwanag mo ba? So, mga kaibigan, kumakalat yung mga kulay blue na kalbo katulad ko. Tama mo? Alam mo ba, Lupet? Bakit ka titigil sa Pilipinas? Meron din mga Pilipino sa abroad. Mga kaibigan, through internet, through Skype, through webcam, nakakapag-present kami ng negosyo worldwide. Mga kaibigan, nakakalat namin ito sa buong mundo. Gusto ng V-Mobile by year 2015, hindi na ganyan ang itsura ng mundo. Gusto namin ganito na ang itsura. Ang tanong lang doon, it's either sasabay ka ba o magpapaiwan ka. Sino po ang gustong sumakay? Pwede makita kamay. Alam mo kasi mga kaibigan, pwede mo sabihin hindi ako sasabay, okay lang naman din. Tama po ba? Yun nga lang mga kaibigan, gusto ko lang malaman nyo, walang makakapigil sa negosyo namin. Kasi bakit? Kahit ikaw humindi ka, hindi dahil humindi ka, titigil kami. Kasi bakit? Umalis ka ngayon, may nakahanda na naman sa labas, uupo na naman sa pwesto mo. Tama po ba? Ang mahirap lang, paano kung naupo na dyan next week, nanay mo? Tama po ba? Paano kung naupo na dyan, tatay mo, na-invite, pinsan mo, tito mo? Tama po ba? Ang masakit, pag uwi ng bahay ng nanay mo, may dalang technopreneur? Bakit? Ang panila sa akin yung package na. Tama? Umuwi ang tatay mo, may dalang 3 technopreneur package kasi nag-drive back. Tama po ba? Ang malapit nun, ang umuwi si Inday, may dalang maleta. Sa kaliwa, technopreneur package. Ang sabi sa iyo, Sir, resign na ako, payaman na sa V-Mobile. Tama po ba? Yun ang masakit kasi ikaw unang nakakita, ikaw unang nakarinig. Tama po ba? Why not? Ikaw mauna o mas maganda, sabay-sabay na lang tayong yumaman. Tama po ba? Eh mga kaibigan, may nagtanong sa akin, Sir, paano mo naman mapuprove sa akin na talagang pwedeng yumaman? Tama po? Meron kaming tinatawag na MyLX Income Projection. Example, sumali ka ngayon. Sumali ka, yun nga lang, 2 lang inimbita mo sa loob ng 1 buwan. Question, mga madam people, question lang. Posible, tamad po ba kung 2 lang inimbita mo sa loob ng 1 buwan? Ulitin ko, tamad po ba kung 2 lang inimbita mo sa 1 buwan? Tamad. Sabi ng iba, teka, sir, busy kasi akong tao eh. Tansyado ko, pwede na sa akin yan. Tama mo ba? O mga kaibigan, papalitan ko yung panahon. Pero gusto ko, lahat kayo sasagot. Okay na po ba yan? Hello, okay lang? Paano kung 2 lang inimbita mo, hindi sa 1 buwan, kundi sa buong buhay mo? Tanong, malala hindi. Sige, sagot, malala hindi. Kaya kung huminga, 2 lang inimbita mo, tama mo ba? O ito ha, partida, 2 lang inimbita mo sa buong buhay mo. Ang masakit, yung 2 inimbita mo, pinasahan mo pa ng kamalasan mo. Tama mo ba? 2 lang rin ang inimbita nila sa buong buhay din nila. Question, sa tingin mo magkano kaya may ipon mo sa 1 taon? Abot kayo ng 1 milyon? Yes naman. Sabi ng iba, yes. Yung iba ayaw sumagot, baka mali eh. Tama mo ba? O ito ha, sabihin ko na sa inyo, sabay-sabay natin computein. Okay na po ba yun? Para malaman natin lahat kung yayaman pa talaga dito kung ganito ginawa mo. Tama mo ba? O di naman mabuti ha. Ito naman, malalang sitwasyon mo ito. Pero project natin, meron kang blue, meron kang red. Ilan ulit ang inimbita mo sa buong buhay mo? 2, that's it. Hindi ka na nag-imbita ulit. Tama mo ba? Ang kita mo dyan, 1,000. O kasi 500 plus match bonus na 500, 1,500. After niya, hindi ka na nag-refer. Kala mo titigil na dyan, syempre hindi. Kasi yung 2 inimbita mo, katulad mo din, idol ka nila eh. Tama mo ba? Ilan lang rin ang iimbitahin nila sa buong buhay nila?
Dalawa din. Question. Yung dalawang inimbita nito, nalaglag pa rin ba sa blue at sa red mo? Yes. So therefore, may match bonus ka pa din na 500, meron kang 1,000. Eto malupit. Idol din po ba nito ito? O sino bang idol yan? Di ba ikaw? Tama mo ba? So dalawa lang rin ang iimbitahin nila sa buong buhay nila. 2 times 2, ilan ho yun? Question, may kita ka pa rin sa 4? 4 times 500, meron kang 2,000. Ang malupit, sa loob ng 3 buwan, bawi na po ba tayo sa 3,988 natin? Oo, kasi 4,500 na to. Tama mo ba? So bawi ka na in 3 months. Worst case scenario, eto malapit doon. Paano kung nagtuloy-tuloy ang kamalasan, hindi na 3 buwan? Tumuloy-tuloy sa loob ng 1 taon. So 4 times 2, ilan ho yun? 8. Ulitin ko lang ha. Pagkatapos mo mag-refer, tumigil ka na. Pagkatapos sila mag-refer, tumigil na rin to. Nag-refer to, tumigil na. Nag-refer to, tumigil. So paulit-ulit lang 1 taon. 8 times 2, ilan ho? 16 times 2. 32 times 2. Okay, napapansin ko humihina na. Kasi alam niyo sa simula madami sumasagot. Pagdating dito, wala na talaga sumasagot. Tama? Hindi ko maintindihan kung computation pa. Tama mo ba? Alam mo kung wag na ho kayong mag-compute. Kasi mga kaibigan, pag-click ko na lalabas yung sagot. Maliwanag mo ba? Babasahin na lang po natin. Maliwanag po. 64 times 2. Ilan ho? 128 times 2. 256 times 2. 512 times 2. Mga kaibigan, kung kukumputin mo yan, kahit maglabas ka ng calculator, 500,000, 256,000, 128,000, ban ho yun. So mga kaibigan, ang total na nakinita mo sa loob ng 11 months is almost 1 million pesos. No mga kaibigan, pwede mo bang pigilan yung 1,024 sa red at saka sa blue? Sabi mo, tama na, sobra ng kita ko. Posible ba yun? Di ba hindi? Question, idol kanila, tutuloy-tuloy pa rin ba yan? Yes, isipin nila, effective sistema mo. Tama mo ba? 1,024 times 2. Ilan mo yun? 2,048. Siyempre, hindi mo mapigilan, imamatch ng computer yan. Wala kang magagawa. Tama mo ba? 2,048 times 500, magkano bigay sa'yo ng kumpanya? 1 million. Nalulunod ka na. Tama mo ba? Yun nga lang, itong masarap sabihin mo ba? Pag kumita ka ng 1 million sa isang buwan, bawal. Ulitin ko, bawal. So, babalik yung 124,000 sa kumpanya, ang ibibigay lang sa'yo, magkano lang? Okay lang po ba yun, mga kaibigan? O yung iba, ayaw na, 124,000 yun siya, sayang naman yun, tama mo ba? 900,000 lang, para naman sa susunod na buwan, may 900 ka pa rin, paulit-ulit. Tama ba ba? Kasi kung iisipin mo, meron pa bang second year ito, mga kaibigan? Yes, syempre, may buhay pa tayo second year. Tama ba ba? Ang malapit, 1.9 million na kinita mo sa unang taon mo. Ulitin ko, 1.9 million. So yung susunod na buwan, after December 2012, anong buwan yun? Wala, nag-isip pa, syempre, ano yung simula? January. Tama ba ba? January 2013, 2,048 times 2 is 4,096 times 500, magkano kita mo? 2.48 million, pero bawal. Magkano lang ulit? 900. So medyo yung iba, napapilisan, iba na yan. 1 million na tinatapong ko. Tama mo ba? Okay, mga kaibigan, siyempre, kung iisipin mo, kung bibilangin mo yung tinatapong mo, mga kaibigan, okay lang yun. Tandaan mo, pag binabalik mo sa kumpanya, tuloy-tuloy na ang 900 mo. Kung iisipin mo, ilang buwan sa loob ng 1 taon? Ano nag-isip? 12, tama mo ba? 12 times 900,000 kasi fix ka na sa second year mo eh. 900,000 times 12, magkano yun sa loob ng 1 taon? Plus yung 1.9 million ng unang taon mo. Magkano total sa loob ng 2 taon? 12 point? Pero pwede na po ba yan, mga kaibigan? Palapakan mo naman, ladies and gentlemen. 12.7, oh, grabe. Alam mo, ipasok mo yung 3,918 sa bangko, hindi kikita ng ganyan yan, 2 taon. Tama po? Mga kaibigan, dyan ako nang lula. Sabi ko, 12.7, ang laki pala. Tama? Mga kaibigan, noong 2008, 2009, walang maniwala sa amin. Pero alam niyo mga kaibigan, pagdating ng 2010, 2011, 2012, doon na may naniniwala kasi may nakakaabot na. Mga kaibigan, gusto ko lang i-share muna sa inyo. Ito, 12.7 million, doon ho sa binary system. Tama ba ba? Pero ito, share ko lang sa inyo. Yung V-Mobile earnings. Ito, in-explain ko, binary lang. Pero paano kung sinabay-sabay mo yung tatlong paraan ko para kumita yung MyLex, yung SSO, at saka PR. Tama ba ba? Yung MyTurf. Kung sinabay-sabay mo yon, sa MyLex, 1.9 million. Tama ba ba? Sa MyTurf na SSO, pag Techno user ka, 190 plus thousand. Tama? Kung Techno Premier ka, nagtuloy-tuloy yan ng 12 levels, 16 million po yun. Ulitin ko, 16 million po yun. Pag 12 levels po yun. Kasi to infinity tayo eh. Tama ba ba? Kung titignan mo ngayon bilang PR sa MyTurf, yung 10 levels mo sa total of 442,000. Kung ito total mo yung tatlo na yan, mga kaibigan, 20 million pesos. Palakpakan mo naman yan, ladies and gentlemen.
Matanong ko lang, sulit na sulit ba ang 3988? Oo naman, kanina mahal na mahal ka sa 3988. Ngayon mga kaibigan, yung 3988 mo, grabe yung kapalit. Tama po ba? Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kailangan may patunay. Tama po ba? Kailangan sure, kumita na ba ng ganito? Am I correct? So mga kaibigan, bago ho ako magtuloy-tuloy, gusto ko po munang malaman sa likod, kung nandyan na ho, yung milyonaryo natin na pang 36 si G.I. David. Nandyan po ba siya? Okay mga kaibigan, gusto ko ipakilala sa inyo itong isang tao, isang kaibigan ko, na inimbita ko sa B-Mobile. Ulitin ko, kaibigan ko to, inimbita ko sa B-Mobile. Na mga kaibigan, nung in-invite ko siya sa B-Mobile, ito nangyari sa kanya. Dati po siyang janitor. Ano siya dati? Janitor. Mga kaibigan, after po siya maging janitor, in-invite ko siya sa B-Mobile, ang nangyari, nagbago ang buhay niya dito. Nagbago buhay niya, sabi niya sa akin, Martin, posible pa lang yumaman sa B-Mobile. Pero alam mo mga kaibigan, etong tao to, ito siya. Ayan ang itsura niya. Ayan. Ayan, ito yung ID niya, skinan namin yan. Taga-Alta Serve po siya. Dati po siyang janitor, noong 2009 po ito, janitor po siya. Pero ladies and gentlemen, gusto ko lang malaman ninyo, hindi lang siya naging janitor, naging welder din yan, naghahakot din siya ng basura. O bakit naman tanong yung sa akin, sir, ba't mo naman, ang dami naman atang alam sa taong yan? Kasi mga kaibigan, ako nag-invite sa kanya. Mga kaibigan, ako nagbigay ng flyer sa kanya. Ang malupit doon, tumira sa bahay ko yan ng 1.5 taon. Gusto ko lang i-share sa inyo yung kwento. Okay lang po ba? Share ko sa inyo kasi ganito yan. Binigyan ko siya ng flyers. Yung nakita yung flyers, sabi siya, gusto ko yumaman. Ang problema, wala akong 39. Alam mo, sino dito walang 3988? Taas ang kamay. Sige, taas ang kamay. Gusto niya pero walang 3988. Taas ang kamay. Taas ang kamay. Okay. Madami nagtaas ang kamay. Tama mo ba? Mga kaibigan, ito ang sagot ko sa kanya nung sinabi niya sa akin. Sabi ko, pare, kung wala kang 3988, mas kailangan mo negosyo ko. Tama mo ba? Sabi ko sa kanya, kung gusto mo talagang yumaman, may paraan. Kung ayaw mo, marami kang. So sabi niya sa akin, sir, huwag ka mag-alala. Gagawin ko ng paraan. After 2 weeks, hinanap niya talaga yung bahay ko kung saan ako nakatira. Pumunta yan sa Cubao Project 4 kasi doon ako nakatira eh. Kumatok sa gate namin. Sabi niya, sir, handa na ako sumali. Alam mo, inabot niya sa akin pera, hindi 3988. Ang inabot niya sa akin, 11,964. Ulitin ko, 11,900. Okay, but 11,000 ang inabot niya. Kasi mga kaibigan, sabi niya sa sarili niya, sir, kung ang limit nito ay 900,000 lang kada buwan o 30,000 per day. Kung mas marami pang franchise, pwedeng kumita ng 3 beses, times 3. Sabi ko, pwede. Instead na 30,000, gagawin natin 90,000. Sabi niya, mas gusto ko sir yung 90,000. Kaya dapat, pumili ka ng 3 franchise. Tama mo ba? So, ang ginawa niya, pumili siya 3. Sabi ko, hindi ko na tinanong kung saan niya nakuha yung pera. Tama mo ba? Para na kung saan ang galingan. Basta ang importante, nagawa niya ng paraan. So mga kaibigan, sabi ko, thank you. Ayan, kasali ka na, binigyan ko sa package. Ang malupit, sabi ko, ba't may dala kang laptop, may dala kang backpack, tsaka maleta? Sabi niya, sir, naglayas na ako, sabi mo kasi yaman eh. Sabi niya, sir, katitira. Sabi niya, dyan, sa inyo. Sabi niya, ba't katitira sa amin? Eh sabi ko, alam mo pare, hindi kita kilala, hindi ka din kilala ng nanay ko. Ito na ako nakatira sa nanay ko. Ang nanay ko medyo skeptic to sa negosyo ko. Eh sabi ko, bahala na. Pinasok ko sa bahay, galit na galit ang nanay ko. Talaga sabi sino yan? Sabi ko, kaibigan ko. Saan mo nakilala? Doon. Binigyan kong flyers. Galit na galit ang nanay ko. Kasi siyempre, kung ikaw naman talaga, di ba? Hindi mo kakilala yung tao. Tapos siyempre, medyo maitim kasi talaga sa mga kanya. Alam yung nanay ko, mga kaibigan talaga. Alam mo naman, siyempre, ordinaryong tao ka, di ba? Hindi mo kilala, patirahin mo sa bahay, siyempre, mailang ka, di ba? So sabi ko sa nanay ko, Nay, maniwala ka, trust me, trust him. Kaya sabi ko, hindi yan lalapit sa akin kung walang dahilan. Tama mo ba? Sabi ko, may dahilan. Yayaman kami sa bahay. Tama mo ba? Ladies and gentlemen, yun nga lang naman. Sa pagkadilang ang hil ko, ladies and gentlemen, yumaman nga naman itong tao to. Ladies and gentlemen, he is the 36th millionaire of V-Mobile Technologies Incorporated. Siyempre, ladies and gentlemen, siyempre, kung tatawagin ko man itong tao na to, ayaw ko na, hindi na niya naman siguro kailangan ikwento yung buhay niya kasi nakwento ko na. Gusto ko na pakita niya sa inyo kung ano nagbago sa buhay niya. Okay lang ba yun? Tsaka gusto ko ma-inspire kayo. Gusto ko makita mo kung ano nang itsura niya ngayon. Kasi mga kaibigan, hindi na siya ganyan ngayon. Mga kaibigan, let me introduce you the 36 millionaire, Mr. J.R. Pinito David. Palakpakan niyo naman, ladies and gentlemen. Oh, hindi na siya mapayat. Wow, bumago na. Good morning! Yun, okay. So, sino po dito first timer? First timer. Pwede malaman? Ayan, welcome po sa B-Mobile. Palakpakan naman natin mga first timer.
Yan po, nagulat si Eva. Alam niyo po, ladies and gentlemen, totoo po lahat yung sinabi po ni Sir Martin Mijares. Siya po yung tumulong sa akin noong back in 2009. Alam niyo po, nagbago talaga ang buhay ko. Kasi bakit? Nakikita niyo naman yung picture ko dati eh. Alam niyo po, dati sobrang itim na itim, ngayon po, itim na lang po. Pansinin niyo naman po, di ba? Ito yung before, ito yung after, ako ngayon po ito. Yan ang kita niyo, okay? Ladies and gentlemen, ibang klase talaga. Pero siyempre, sabihin ko sa inyo, noong una nahirapan ako. Kasi wala akong market. Ako po yung nakatira sa Payatas. Janitor nga po dati. Ang mahirap po, panganay po ako, 6 kayo magkakapatid. Sino po dito breadwinner? Pwede malaman? Yung mga nananalang tinapay, yan po. Okay, tinapay yun ang kapalit. Pero ladies and gentlemen, alam niyo po, ang hirap po maging panganay. Minsan po, nasubukan ko na rin maghakot ng basura. Maniwala ka sa hindi, yung po ang ginagawa ko po sa Payatas. Doon po ako nakatira sa Payatas, yung pinakamagandang bundok po dito sa Pilipinas, pag dumang ka, halos patanggal yung ilong mo. Bango eh, di ba? Pero ladies and gentlemen, alam niyo po, nag-imbita ako dito. Ito yung investment ko, hindi 3 and 8. Nagawa ko ng paraan. Huwag na po isipin kung saan ko kinuha yan. Kung sabihin nyo, nagsasabo ko, hindi gano'n ha? Okay, ladies and gentlemen, alam niyo po, nag-imbita po ako dito 2009, nabaliw talaga ako. Sino dito gusto mabaliw po? Batakot diba? Ladies and gentlemen, nakakabaliw talaga. Pero siyempre, 2009, ang naimbita ko noon, 300 plus na tao. Kasi inimbita ko dito nanay ko, tatay ko, pinsan ko, best friend ko, kaibigan ko sa Payatas. Pero tanong niyo po, ilan sumali? Sabi mo, ilan? Ilan. Isa pa? Ilan. Gusto ko dito sa kabilang. Sabi mo, ilan? Ilan. Alam niyo po, 3 lang sumali. Alam niyo bakit 3? Ladies and gentlemen, alam niyo po, sir? Best friend ko na. Close kami. Akala ko di ba best friend dapat magkasama kayo palagi? Akala ko sasama sa akin. Sabi ko sa kanya, pare, may nakita akong negosyo sa Robinson Galleria. 900,000 naman na pwedeng kitain. Pero alam niyo po, sir, sabi niya sa akin, pare, nakalagpig ka ba? Ako rin nagduda kasi bakit, hindi ko sigurado kung totoo. Kasi bakit nag-endorse ako? Sabi niya kasi mag-imbita eh. Nag-imbita ako dito. Alam niyo, meron pa akong classmate nung high school, call center agent ngayon. Ngayon po sabi niya sa akin, ng time na yun, pinakita ko yung negosyo. Sabi niya sa akin, ano ba yung negosyo mo? Chip-chip naman yan. Yak! Sabi niya, sabi naman yan. Hindi ko siya masisi. Bakit po? Naka-long sleeve yan, naka-kurbata. Okay, may bulak-black dito, may bulak sa ilo. Puro dating, wala naman? Kasi biglaan palabasin mo ng trailing edit, wala pong pera. Alam, ganyan naman talaga yung Pilipino eh. Pansinin mo dito sa loob ng kwarto, tignan mo katabi mo. Tignan mo. Example lang naman, tignan mo. Sige, silipin mo. Silipin mo, tignan mo. Ladies and gentlemen, pag yan po, mapon mamaniwala ka, walang pera yan. Pag yan may kwintas yan, meron pang hikap, man mo na pikin yan. Huwag ka ma-open ha, huwag ka ma-open. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka ma-open. Joke lang yun. Okay. Ladies and gentlemen, alam niyo po, totoo po yung sa Payatas po, kala ko may mga pera. Okay, nag-imbita ako. Sabi niya kasi subukan mo yung mga may trabaho. Baka kailangan nila sideline. Gawin mo lang ito, sideline, pwede na po. Hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho mo. Sino dito yung empleyado po? Pwede malaman? Ladies and gentlemen, pwede mo ito gawing sideline. Sabi nga po nila, totoo yung kasabihan eh, kailangan kung may plan A ka, kailangan may plan B. Parang kotse, ilan ba yung gulo ng kotse? 5. Tignan mo pag na-plant yan, may reserva ba wala? Meron yan, mare-recker yan, di ba? Magkano ngayon? 1.5 ngayon yung recker ngayon. Tama ba? Pero ladies and gentlemen, alam niyo po, tinulungan ko yung 3. Kasi yung sistema dito, kailangan tumulong sa kapwa. Tama po ba? Maganda ba magtulungan? Yes! Maganda yun. Ladies and gentlemen, tinulungan ko yung 3. Alam niyo po, pagdating 2010, 6 months, dumami po sila. Tanungin niyo po ilan? Isa pa? 3 pa rin. Doon ako nag-react sa kanya, sabi ko, pare, yayaman ba talaga? Sabi ko sa kanya, pare, magkukwit na ako kasi, alam mo, hirap. Kasi wala ako, nagsimula ako dito. 2 damit, 2 pantalon. Kahit betching kong dulin, wala po ako. Alam niyo, ladies and gentlemen, 9 a.m. the morning, andyan na po ako sa Robinson Galleria. Naghahanap ng taong alokan ng business na to. Alam niyo, ladies and gentlemen, nagpa-flyers ako, tinatapon flyers, na-experience yun, ang hirap po. Pero syempre, alam niyo po, sabi nila, pag may tiyaga, at ladies and gentlemen, hindi ka binibigyan ng pagsubok ni Lord God para mahirapan. Lalo kanyang papagalingin. Ladies and gentlemen, alam niyo po, yung time na 6 months na nag-apply mo ng trabaho, hindi niya alam. Nag-apply ako sa Dunkin' Donut. Alam niyo po yung manager doon, tuwang-tuwa ako no, kasi sabi niya sa akin, manager mismo nagsabi, sabi niya, tatawagan kita sir. Nakangiti pa sa akin. Siyempre, pag uwi ko sa bahay, hindi sa Cubao. Okay, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, meron na akong sideline. Kasi bakit? Full time ako dito eh. Tama ba? Pero ladies and gentlemen, alam niyo po, 2 years na po ako sa V-Mobile. Wala pong tumawag ng Dunkin' Donut.
Sabi ko, ganun pala mag-apply. Sabi ko, kasi ladies and gentlemen, alam niyo pong tumalapit. Tumulong ko sa 3. Pagdating po ng 1 taon, hanggang dumating ng 2 taon, nagbago talaga buhay ko, 360 degrees. Gusto niyo po ba malaman paano nagbago? Yes! Dito, ayaw niyo po ba? Okay, ladies and gentlemen, 2 years po sa B-Mobile, ito po ang nangyari sa akin. Pwede na po ba sa inyo, sa 2 taon, okay, yan. Pwede na po ba sa inyo sa 2 taon ang 1.9 million pesos? Pwede na po ba? Palagpak ko muna mga kaibigan. Pwede na. Ladies and gentlemen, ito ang bigyan ko kayo ng tip. Pag mapasok kayo sa ganitong seminar, lalo sa ganitong kwarto, lalo marami tayo, may sumpa po dito. Anong sumpa? Pag ikaw daw nakasimangon, paglabas mo dyan, habang buhay manas ka. Maliwala ka dun. Maliwala ka. Pag-aarasal ko pa yun. Okay? Ladies and gentlemen, sabi mo katabi mo, ngumiti ka naman. Pati sa patisik sa Okay, ladies and gentlemen, alam niyo po malapit dito, abnormal talaga yung kitaan. Kasi dito, hindi 15:30 ang sahod. Dito po, ang sahod po every Friday. Anong araw? Friday. Ladies and gentlemen, 2011 first check na malaki sa akin na receive ko is 15,000 pesos sa loob ng 1 linggo. Po, pwede na po ba yun? Yes. Palakpakan mo ng mga kaibigan. Ang hindi po malakpak, hindi yaman. Oh, ladies and gentlemen, ito pinakamalupit. After 1 week, 12,000 pesos. After 1 week, naging 22,000 pesos. Sabi ko, grabe, pwede pala ako maging manager dito. Ito malupit. After 1 week, naging 26,000 pesos. Ito malupit pa, nabaliw talaga ako dito kasi bakit? Ladies and gentlemen, kumuha akong tripod, ang first account ko kumita dito ng 35,940 tsaka 30,540 second account ko. Yung third account, yung po yung ginagawa ko ngayon. Ladies and gentlemen, sa loob isang linggo, kung pwede na po ba ang 66,000 pesos? Pwede. Palakpakan mo na mga kaibigan. Ladies and gentlemen, alam niyo po lahat ng bagay may purpose. Kaya po, sabi mo yung katabi mo, sabi mo, amoy milyonaryo ka na. Okay? Ladies and gentlemen, alam niyo po, sa loob isang buwan, dito ako nagulat kasi po, I'm earning 300,000 to 400,000 a month. Tanong po, pwede na po ba yun? Pwede na. Siyempre, ladies and gentlemen, ito na po ang itsura ko ngayon. Oh, iba, sino kamukha ko? Pwede ba si Derek Ramsey? Ng B-Mobile. Hindi pwede maging artista yan, maitim, tas malaki yan, di ba? Tama ba? Ladies and gentlemen, ito na po ko ngayon. Ang masarap po na experience ko po dito, paano mabuhay dito sa mundo na to, ladies and gentlemen. Masarap mag-enjoy po. Hindi mahirap mabuhay. Alam niyo po, ladies and gentlemen, enjoy mo lang kung ano nakikita mo. Tanggapin mo kung anong blessing ang nakikita mo. Alam niyo po, lahat ito blessing lang. This is my first business. Sino po dito gustong ma-experience yung experience mo namin? Marami. Ladies and gentlemen, what if? Pag uwi mo sa bahay ninyo, ito na lang gawin mo. Bago ka pumasok sa bahay ninyo, tignan mo bahay mo. Pag kontento ka na doon, sa bahay ninyo, huwag mo na gawin si B-Mobile. Mahirap yan, tinatrabaho si B-Mobile, wala dito. Tama? Ngayon po, pag hindi ka pa kontento, syempre pasok ka sa loob ng sala mo, tignan mo yung kagamitan mo doon. Pag hindi ka pa kontento doon, pasok ka sa kwarto. Kung may anak ka, tignan mo yung mga anak mo. Okay, kausapin mo sila. Hindi na masasagot yan kasi gabi na, tulog na yung manamang. Tama? Tignan mo sila, gano'n mo. Teka, parang hindi ata dito to ah. Okay, joke lang yun. Ladies and gentlemen, alam niyo po, pagkatapos niyan, hindi ka pa kontento, pasok ka sa loob ng CR. Sino may kita mo doon? Hanap ka ng salamin. Magsuot ka ng itim na damit, okay, kumot, tumakbo ka na. Hindi, joke lang. Ladies and gentlemen, tignan mabuti ang sarili mo. Kasi yun ang ginawa ko. Ako po yung employment ng 5 years po. Tama po yung sinabi ni Sir Martin. Nag-janitor po ako, welder po, electrician, nag-welder po. Ladies and gentlemen, ang hirap. Ayun, may pasok pa nga ako, nakatatak na po sa katawan ko ang hirap sa buhay sa labas. Pag-ikot-ikot ang buhay doon. Sahod, bayad, utang, sahod, bayad, utang. Ngayon po, kung sawa ka na doon, putulin mo po, ladies and gentlemen. At syempre, wag mo sisihin bakit naghihirap ka ngayon. Kasi nung time na yon, yung lolo mo, okay, pinasahan ka ng ganyang senaryo, normal lang yan. Kasi sa akin, pinasahan din ako, lolo ko, mahirap eh, di ba? Pero wag natin sisihin sila kasi wala pong B-Mobile noong time na yon. Ngayon po may B-Mobile. Tama po ba? Okay, ladies and gentlemen, maraming salamat po. Balik ko na po yung Mr. Martin Yanes. Ito nyo naman si Sir JR. Mag-speech, diba? Ano masarap si Sir JR. Anyways, mga kaibigan, ito ang 36 millionaire natin. Ito ang nangyari sa kanya. Now, ladies and gentlemen, this is one of the most inspiring stories. Kaya naman, siya yung pinakita namin. Kasi gusto namin ma-inspire kayo. Kasi, ladies and gentlemen, kung kaya ng janitor, kaya nyo rin kaya, ladies and gentlemen? Yes!
Oo naman, kung kaya ni JR na share sa inyo yung kwento niya, gusto kasi namin makita ninyo yung sarili ninyo doing the business. Kasi kung siya nga ay naniwala di ba, na-achieve niya, kayo pa kaya, tama? Now, this is a challenge for you, tama? Challenge sa iyo yun Kasi kung isipin mo, hindi naman ako katulad nun. Pero kaya niya, ba't ako hindi ko kaya? Tama ba ba? So, ladies and gentlemen, yun yung nangyari sa kanya. Ito naman, sa mga call center dito, mga call center, at saka siyempre sa mga fresh grad, ito, story ko naman ito kung paano nagbago buhay ko. Ladies and gentlemen, hindi naman ako sobrang duka, tama po ba? Ang paslupa, tama po ba? Siyempre, hindi naman din ako sobrang yaman, pero ito yung gitna, baba mo ng konti dito, alam niyo naman yung ganung buhay, di ba? Yung gitna, tapos medyo baba ng konti, tama? Alam niyo mga kaibigan, taga Cubao Project 4 ako, ang nanay ko, labandera po siya, okay? By profession, naglalaba ko siya. Di ko kinahiya sa inyo yun, kasi mga kaibigan, gusto kong malaman ninyo how I started out. Alam nyo, ladies and gentlemen, sino dito yung nanay niya naglalaba? Pwede makita kamay. Pwede makita, naglalaba. Kahit hindi para sa pera, naglalaba. Nasa kamay. Kasi mga kaibigan, alam nyo nanay ko, naglalaba siya for a living. Ladies and gentlemen, para makakumita ng pera. Alam nyo, minsan when you're a call center, you leave the house, at around, syempre magabi na, kasi madaling araw shift ko, makikita mo naglalaba pa rin Tama, naglalaba, pagod na, sakit na ng likod, magkasugat-sugat ng kamay, kakalaba. Tapos sa malupit, pag uwi ko ng umaga, andun pa rin naglalaba. Alam niyo ma'am kung gaano kahirap tignan yun, araw-araw papasok ka? Parang gusto ko sabihin sa nanay ko, tama na. Alam mo, iwan mo na lang yan damit dyan. Bato mo doon sa kusina nagpalabas sa'yo. Pero mo, hindi niya malabas sarili niyang brief. Tama po ba? Alam mo, sabi ko ba, ito 350, tigilan mo na lang yan. Tama po ba? Parang sarap. Alam mo yan, parang nakakapagod kasi yung gano'n. Parang instead na siya yung siya pagod, pati ako damay, napapagod din ako. Kasi kung titignan mo, nakakaawa tama. So sabi ko sa sarili ko, hindi na pwede ito. Sabi ko, kailangan na magbago buhay ko. So yung pag-push ko sa B-Mobile, grabe. Actually, kung si Benito, ang inimbita niya, ilan ho? 300. If you're gonna ask me kung ilan inimbita ko, I invited 659 people in B-Mobile. 659. This is in the span of 1 year. If you're gonna ask me, ilan naniwala sa akin? 4 lang. 4 lang naniwala sa akin, pero hindi ako nagalit sa 655. Hindi ako nagalit sa kanila. Tinago ko lang yung pangalan nila doon sa aking bag na yun. Tinago ko to hanggang ngayon, nandiyan pa rin pangalan nila. Huwag kang mag-alala, hindi ko pinabarang yan, di ba? Talaga nandun ang pangalan. Sabi ko sa sarili ko, one day sasali din kayo sa akin. Ladies and gentlemen, when I was starting out, gusto ko lang i-share sa inyo, anong nangyari sa akin when I was starting out. Hindi ko ipapakita sa inyo yung check 2012, 2011. Ang ipapakita ko sa iyo, kita ko, was 2009 pa. Okay lang po ba yun? Para makita nyo talaga paano ko nag-start. Tama po? Kasi may papakita ko sa iyo 2012, baka di ka maniwala. Tama? So mga kaibigan, when I was starting out, sideline ko lang itong negosyo. Pasensya na ako kayo sa aming projector. Medyo ang ganda kasi niyan yung mga text ini-erase niya Tama po? Alam mga kaibigan, ito po yung cheque namin. Ito scan copy po ito. Scan po ito. Paglabas ng cheque, bumababa kami dun sa baba, ini-scan po namin itong mga cheque namin. Now, don't get us wrong. Hindi namin pinapakita to para pagyabang sa'yo. Pinapakita namin sa'yo para makita ninyo gaano pa kalaki ang potential linggo-linggo. Maliwanag po ba? Ladies and gentlemen, sideline ko lang ginagawa 2 hours a day from 4 to 6 p.m. Kumita po ako noong July 2, 2009 ng 38,000. Now guys, malaki na po ba 38,000? Yes! Siyempre, kung pangalan mo nakalagay dito, extra yan, malaki yan. Tama po? Kasi mga kaibigan ako katulungin niyo ako, tanggalin mo yung 3, bigay mo sa akin 8,000 lang, masaya na ako dyan. Tama po? Kasi mga kaibigan, sideline ko lang ito Tama po? Isang linggo yan ang kinita. After 1 week, may additional pong 14,000. After 1 week, may additional 17,000. Halos sweldo ko na sa Citibank yan. Tama po? After 1 week, nagkaroon ako ng 47,000. Now guys, kung ito total mo lahat yun, 38, 14, 17 plus 47, that's a total of 106,000 in 1 month. Tama po ba? Na-realize ko nung panahon na yan, sweldo na ng ordinaryong empleyado yun sa loob ng 1 taon. Tama po? Sweldo ko sa loob ng 1 buwan. Ang malupit, wala pa yung sweldo ko sa Citibank. 106,000 plus yung 16,000 pa. Tama po ba? So sabi sa sarili ko, napakaganda pala ng V-Mobile. Pero ito na, nung tinignan ko yung dalawang sweldo ko, bakit ito 16? Tapos 8 hours a day. Tapos ito, 106,000, 2 hours a day. Sabi ko, teka, parang gusto ko na lang mag-resign dito na lang ako sa B-Mobile para kung full-time ko ginawa, baka mas malaki kita ko. Tama po? So sabi ko sa sarili ko, ano kayang gagawin ko? So nag-awol po ako. Pamilya kayo sa awol? Ayan, nag-awol ako sa trabaho ko. Okay? Eto, galit na galit sa akin yung TL ko. Galit na galit sa akin. Tawag sa si queuing. Alam niyo sa Citibank, queuing kasi utang yan Credit card yan Talagang dami tatawag kahit madaling araw. So mga kaibigan, sabi ko sa TL ko, ma'am, pasensya na. May sakit ako kung ano excuse. Sabi ko, LBM ko, ano-ano. Pero alam mo din ang iwalang boss ko, alam niyo nag-a-absent lang talaga ako. Pero
Pero hindi niya alam, nag-V-Mobile po ako. Ladies and gentlemen, 1 week, nag-V-Mobile ako. Gusto niyo malaman kung ano nangyari? Hello, gusto niyo malaman kung ano nangyari? After 1 week, umangat po ng 113,000 pesos. Palakpakan mo naman yun, ladies and gentlemen. Nung naisip ko yan, no doubt, dumiretso ako sa TL ko. Ma'am, resign na ho ako. Galit na galit yung TL ko. Sabi sa akin, ang kapal naman ng mukha mo. Di ba magre-resign ka pa, sisisaltihin na nga kita. Alam mo, sabi ko sa kanya, ma'am, malaki ang sweldo doon. Alam mo, sabi sa akin ng TL ko, sabi sa akin, ano mo Martin, sino namimirata sa'yo? BDO? BBI? Metrobank? Sige, sabihin mo sa akin, tatapat ako sweldo mo. Tama ko? Nung tinignan ko yung check ko, sabi ko, tatapatan nga no? Hindi maganda, tama. So pinakita ko, sabi ko, ma'am, ito 113,000, isang linggo, sabi niya, sira ulo ng bata ka, mag-resign ka na lang. Tama? Kasi bakit? Pag tinapatan ng TL ko yan, mas malaki na ang sweldo ko sa kanya. Tama po? Ang malupit nung nag-resign ako, alam niyo, nung una, takot eh. Halong takot, halong saya. Kasi parang free na ako, pero may takot pa din. Pero alam mo, nung lumabas ako ng pintuan, umuwi ako ng bahay, natulog ako, pag gising ko ng umaga, doon ko na naramdaman yung sarap. Alam mo yung sarap? Na pwede na akong gumising ng 8 a.m. Ang sarap, pag gising ko ng 8 a.m., pwede akong magkape, I can take my time, I can eat bacon and eggs, tama mo ba? Pwede ko tignan yung nanay ko, nakapagpahinga, tama? Ang sarap pala ng feeling. Sabi ko, ang sarap pala ng walang trabaho. Kasi bakit? Pag wala kang trabaho, walang tatawag sa'yo na boss na nakakainis, tama? Wala kang mga ka-empleyado, nagsichismis-chismis ka, tama mo ba? Sa isa ko, ang sarap maging free, tama mo? Pero sabi ko, since I have V-Mobile, kailangan gawin ko ito. So far, so good, ladies and gentlemen. Kasi ang negosyo namin, you can work anytime you want. You can go home anytime you want. Pwede ka mag-party all you want. You can buy whatever you want. You can go for a vacation for 1 week all you want. Okay na. Kasi bakit? Walang pipigil sa'yo eh. Negosyo mo yan. Tama ba ba? At dito, kahit tumanda ka na, kahit 80 years old ka na, kahit 70 years old ka, hindi ka tatanggalin dito. Dahil dito, hindi to parang employment na pag matanda ka na, tatanggalin ka. Dito, hanggang ka, hanggang sa'yo pa rin ang negosyo mo. Maliwanag mo ba? Ang masarap dito, ladies and gentlemen, simula na nag-resign ako linggo-linggo, ito na kinikita ko sa V-Mobile. Palakpakan mo naman yun, ladies and gentlemen. Ito na po yun. Mga kaibigan, I'm earning an average of actually 500 to 600,000 pesos per month. I'm only 26 years old, mga kaibigan. Ito, sinasabi ko na naman sa inyo, kasi talaga nagbago buhay namin dito. Now guys, ito lang naman, share ko sa inyo pangarap ko. Okay lang po ba? Sino dito sa kwarto may pangarap? Pwede makita kami. May pangarap? Grabe ka. Tingnan mo yung katabi mo pag dinagtasa kamay, sabi mo, wala ka pangarap. Grabe ka naman. Alam mga kaibigan, ako, share ko lang sa inyo kung ano pangarap ko. Kasi ako, gusto ko malaman, ewan ko kung meron sa kwarto na to na ganito din ang moto sa buhay. Kasi ako, ladies and gentlemen, sa habang lumalaki ako, marami ako nakitang mga kaibigan ko na pumanaw, na kinuha ni Lord ng sa murang edad. Alam mo, ladies and gentlemen, lumaki kasi ako in a hard life. Kasi mga kaibigan, sa gang, sa fraternity, naranasan ko yung mga ganyan, sir eh. Sa karera, ng kotse, ganyan-ganyan. Alam mo mga kaibigan, yung mga kaibigan ko, 17 years old pa lang, 19 years old pa lang, kinukuha na ni Lord. Tama mo? May iba naman dyan, lamok lang ha, kinagat ka ng lamok, biruin mo, patay ka na, tama? Hindi mo malaman eh. Yung edad mo, hindi mo masabi. Alam mo, kahit bata ka pa lang, kailangan nag-iisip ka na. How do you want to live your life? Paano mo gusto maging experience sa buhay mo habang nasa lupa ka? Tama mo ba? So sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-iipon. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-iipon. Lahat ng kikitain ko dito, kailangan gamitin ko para mag-enjoy ako at ang pamilya ko. Kasi I never know, paano kung bukas wala na ako? Tama mo ba? Sabi ko sa sarili ko, kung nag-ipon ako, nawala ako, anong gagawin ko sa pera ko? Tama mo ba? Hindi ko na ma-enjoy yun eh. Tama mo? Ibang tao na maka-enjoy. Sabi ko sa sarili ko, teka, gusto ko, ako maka-enjoy nung pinaghirapan ko. Am I correct? So ewan ko kung meron ganun dito o ibang paniniwala. Pero ako, gusto ko lang malaman ninyo na ako, ganun ang prinsipyo ko. So what I did, ladies and gentlemen, nung ako'y kumita sa V-Mobile, unang-una, inangat ko sa kahirapang pamilya ko. Ang nanay ko, I'm proud to say, hindi na labandera, may taga-laban na po siya, ladies and gentlemen. Ang maganda sa lahat, ang kapatid ko, siyempre, kamalas-malasan, nagkaanak na ho siya, naunahan pa ho ako, mga kaibigan. Pero okay lang, kasi mga kaibigan, masaya kami ngayon ng pamilya ko. Yung bahay namin na dating nirerentahan ngayon sa amin at binili ko na ho, mga kaibigan. Ang masarap sa lahat, nakalipat na rin ako sa pangarap kong bahay sa Fort Bonifacio, Global City. Pero maganda sa lahat, mga kaibigan, ito ho mga naging, salamat ho, ito ho naging mga resulta ko. In my first few months at V-Mobile, nagkaroon ako ng Honda Civic 2008. Brand new ho yan. Mga kaibigan, first time sa pamilya ko, nagkakotse kami. After po nito, dinagdagan ko ng Expedition. After 4 months, dinagdagan ko ng Expedition yon. After 2 months, dinagdagan ko ng BMW. After a few months ulit, dinagdagan ko yan ng Expedition ulit. Siyempre, binenta ko lang yung tatlo, hindi nakasya sa amin sa Cubao yan. Tama mo ba? Okay, so ito na lang yung kotse ko noon. Tapos after lang ngayon, pangalawa sa sakyan ko, I'm now driving a Mercedes-Benz. Palakpakan mo naman yan, ladies and gentlemen.
Makikilan, ako kasi gusto ko ma-experience lahat. Sino ditong gusto buwan-buwan papalit-palit sa kotse? Pwede makita kamay. Talagang hindi ka na matrace niyan, iba-ibang plaka mo. Alam mo, malupit ladies and men, nag-kotse ako na nag-kotse kasi alam niyo ako, mahilig ako sa kotse. Alam mo ko yung tao na feeling ko, pagka pangit kotse ko, pangit din ako. Tama mo? Kasi alam mo, ganito na itsura ko, siyempre dapat maganda kotse. Tama? Kasi kung maganda kotse mo, talagang gwapo ka talaga. Alam mo mga kaibigan, sa sarili ko, okay na to, dinagdagan ko yung sarili ko ng, of course, condominium. I'm proud to say si Mr. Benito na experience din niyang tumira sa Ford. Kaya sabi sa kanya, pare, nung una ko kasing lipat dito, tuwan-tuwa ako. Kasi paglabas ko sa unit ko, ito ho yung unit ko, yan o. Paglabas ko dyan, ito na makikita mo, swimming pool. Ito na kaagad yun. Alam mo, paglabas ko sabi ko, grabe, akin ba yung swimming pool? Tama? Alam mo, nalapit yung gwardiya sa akin, sabihin, sir, good morning. Ano talaga, grabe, may gwardiya pa ako. Ibang klase. Alam mo, sa sarili ko, teka, kailangan ma-experience to ng mga ka-teammate ko. So that's why, sinabi ko si Benito, dapat makalipat ka. Alam mo, sabi niya, hindi sir, hindi mo na ako bibili, re-renta na lang muna ako. Para lang ma-experience ko. Tama ko ba? So mga kaibigan, si Benito, naging kapitbahay ko din yan for a while sa Fort Bonifacio. Ito po siya, nakita niyo siya? Ayan. Nagsiswimming kami, ayun siya yan. Yan, dyan sa likod. So mga kaibigan, sabi ko, dapat nandito sa laro para kita siya, tama? So yan mga kaibigan, nagsiswimming kami yan. Ang saya-saya sa Fort. Alam mo mga kaibigan, yun lang naman, sa mag-aapat na taon na ako sa V-Mobile, I'm proud to say na siguro my first year was hard, mahirap, kasi talagang nag-strive kami. Pero ladies and gentlemen, on our next 3 years, ladies and gentlemen, ang sarap ng buhay. No guys, minsan lang tayo mabuhay sa mundo, no? Tama po ba? So kailangan enjoy na natin, am I correct? So sabi nga ladies and gentlemen, I'm inviting you to be part of the company. Ako po, na-awardan po ako ng V-Mobile as the top 7 millionaire of the company. Out of the 76 millionaires of V-Mobile, I'm top number 7. Itong tao na invite sa akin, share ko naman, mabilis lang, kung ano nangyari sa kanya, siya naman yung nakakalula talaga, he is the top 1 millionaire of V-Mobile. Ito yung mga kinikita niya linggo-linggo. Kumikita siya 500,000, 400,000, kumikita siya ng 457,000. Ito, linggo-linggo ito, hindi ho ito buwan-buwan. So mga kaibigan, bakit? Kasi hindi lang 3 franchise ang kinuha niya. Si Mr. Benito, ang kinuha niya 3, ako kinuha ko 7. Ang kinuha nitong tao to 31. So mga kaibigan, bakit pagkala na naman ng 30, 120,000 plus? Kung magnenegosyo pa sa labas, kulang-kulang 500,000. Tama mo ba? Dito, 120 plus. Tingnan mo kung anong kapalit. Ang kapalit, 2 million pesos per month. Question, sulit na sulit pa 120,000? Oo, sulit na sulit yun. Yan ang kapalit tama. Ang malupit doon, ito nagbago sa buhay niya. Nagkaroon siya ng kanyang sarili niyang SUV, Suburban. Nagkaroon siya ng BMW 5 Series. Nagkaroon siya ng Porsche Boxster na top-down. Yun nga mga kaibigan, isang pitik binigay sa'yo, isang pitik din pala pwedeng kunin sa'yo ni Lord God. Tama ba ba? Ngayon, doon na kami naniwala na lahat pala ng meron kami utang lang. Kasi totoo lang, gusto mong enjoyin? Bibigyan ka niya ng pag-enjoy mo. Pero pag oras mo na, tama na, kukunin niya sa'yo ng isang pitik. Maliwanag ko? Kasi mga kaibigan, September 26, 2009, birthday niya, kamalas-malas ang pagising niya, ondoy na pala. Tama mo ba? Na-ondoy. Lahat na sasakyan niya, lubog, hanggang dito yung tubig niya, hanggang dito sa taas. Pero ito, talagang bumaba na yung tubig. Itong tali na to, yan na yung way para makahawak sila. Ito yung inday niya. Sabi niya, Inday, ba't ka nagtayo ng swimming pool sa tapat ng bahay? Pero kung mapapansin mo mukha niya, nakangiti pa rin. Alam mo ba't nakangiti siya? Sa una, parang bad trip siya kasi kotse niya, hello, Porsche siya, nalubog sa putik, di ba? Pero alam mo, sabi sa rin niya, after lang pagdating namin, sabi ko, bro, happy birthday, ha? Alam mo, sabi ko, grabe naman tong birthday ko. Inubos lahat ng pera ko, pero alam mo, sabi sa kanya, paano huwag ka mag-alala, next week may kapalit naman, Tama ko ba? Sabi ko, nga, no? So after 1 week, nakalipat na kagad siya sa Fort Bonifacio, bumili siya ng condo unit cash. Binayaran niya ng cash, 2 bedroom, 89 square meters, overlooking yan sa buong Fort Bonifacio. After po niya, sabi niya, Martin, may kondo na, kailangan may kotse na, hindi ako pwede mabuhay walang kotse. So kumuha siya ng Mercedes-Benz, ito, kumuha siya ng Mercedes-Benz katulad ng akin. Then after nun, kumuha siya ng Chrysler 300C. Yung nakita niyo sa video kanina, napanood niyo ba? Okay, parang hindi kayo nanonood. Ayun yung video, tsaka ito, siyempre bumili siya ng Hummer H2. Now, rason, ba't niya binili? Sabi niya, Martin, pag nagka-ondoy part 2, din ako malubog niyan. Tama mo ba? O yan, kasi nag-Hummer na. Alam mo, sabi sa kanya, grabe pala, no? Iba pala yung Hummer, no? Parang tangke, parang Tetra box na may gulong. Tama mo ba? Sabi ko, ibang klase pala yan. Pero alam mo, ladies and gentlemen, sabi niya sa akin, Martin, sunod-sunod na to. Nagkasunod-sunod nga. After ng dalawa na yan, nagkaroon siya ng Range Rover. After nito, medyo nag-upgrade na talaga siya ng todo. Nagka-Porsche Carrera 911 Turbo siya. After ng Porsche Carrera, sobrang bilis na sasakyan. Sobrang bilis. Alam mo, nung sinakay niya ako dyan, grabe talaga. Grabe, naka-boxer shorts, saka sando lang ako. Grabe, manginig-ginig. Alam mo, maihihi ako eh. Ang bilis ng kotse na yan, hindi ako sanay sa ganyan eh.
Alam mo, sanay kasi mo sa mga jeep, yung mga gano'n, di naman naman yung kotse ko. Yung SUV, mapabagal na lahat ng kotse ko, tapos pasakayin mo ko sa ganyan, grabe talaga. Alam mo, malapit, nakuha ko, nakasakay ako sa kotse na yan, enjoy na enjoy nito ang buhay niya. Pero alam mo, araw-araw, tinitignan ko yung tao niya, sabi ko, dapat pinilit mo talaga ako noong September. Alam mo talaga, oo, dapat talaga, no? Kasi kung sinabayan ko, sana parehas na, tama po ba? So ito, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Oh, di ba? Kung ang katabi mo ngayon nag-invite sa'yo, simple lang naman, huwag mo nang antayin yung mama niyang katabi mo. Why not? Sabay-sabay na tayo yung mama, tama po ba? Mga kaibigan, ito ang malupit. Na-awardan sa Man of the Year. Nabigyan siya top 1 millionaire. Alam mo mga kaibigan, dito kami nangilabot. Sabi mo nakakakilabot. Kasi mga kaibigan, he is now driving a Lamborghini Gallardo. Palakpakan mo naman yan, ladies and gentlemen. Eh mas lalo mo yung sasakyan na yan. Nung sinakyan mo yan, ibang klase. Ito na yung kulay ng kotse na yan. Ito na. Sino dito nanood ng Rated K? Taas sa kamay. Ito, na-feature ho siya doon sa Rated K. Siya ho yun doon sa may mga kotse, yung sinabi ni Corina Sanchez, yung Lamborghini, tsaka yung Lamborghini sa kanya po yun, ladies and gentlemen. Yan, ladies and gentlemen, sikat na talaga itong tao sa ibang klase. Alam mo, malapit, sumakay ako sa kotse na yan. Pagbaba namin ng Fort Bonifacio, lahat ng tao nakatingin. Ibang klase ang kotse na yan. Baka basta dumaan, mababalilig ng tao. Sabi ko, grabe. Alam mo, pagbaba namin, nauna siyang bumaba. Sabi niya, Martin, ikaw na magpatay ng makina kasi hindi pwede ka agad patayin dahil mainit pa. Tama. So sabi ko, sige, ako na magpapatay. Di lumabas siya, pasok ng restaurant, naantay niya ako. Pinatayin ko, nilak ko yung pinto. Di ba? Siyempre, parang kotse ko, nilak ko. Lumapit ka agad yung tao, dami nakatingin. Sabi ng tao, sir, nice car. Sabi ko, thank you. Hindi naman. Alam mo to na? Pag ito dala mo, gante, Derek Ramsey ka talaga. Oh my goodness, mo? Sure mo? Derek Ramsey. Ay, ang gandang kotse niya, no? Tama mo ba? Pero alam mo malupit? Sabi ko sa kanya, pare, paano kung may tao biglang bumili ng Ferrari? Sabi ko, anong gagawin mo yan? Sabi ko, siyempre, matatalo Lamborghini mo. Sabi, hindi, mas maganda pa rin Lamborghini. Sabi ko, kung may nga naka-Ferrari, tama mo? Alam mo, yung taong to, aasarin mo lang eh. Aasarin mo lang. Tapos, ladies and gentlemen, after 1 week, bumili ng F430 Ferrari. Palakpakan mo naman yan, ladies and gentlemen. Grabe talaga, no? Sabi ko sa kanya, grabe ka. Alam mo, sa industriya na to, first time, siya lang ang tao nakabili ng dalawa at the same time. Ito po yung itsura ng dalawa. Ay, nawala na. Kasi na yung dalawa. Ayan, ito po, pakita ko na lang sa inyo ha, bago tayo magtapos. Ang itsura po nun, ito po, dalawa po ang binili niya all at the same time. Ito po. Yan, pasensya na ha. Kasi hindi ko ata nalagay sa slide. Ito, itsura, ayan o. Ayan. Ayan, dalawa sila at the same time. Ito yung bahay niya sa Ayala, Alabang. Nakatira na ho siya sa Ayala, Alabang. Palakpakan mo naman yun, ladies and gentlemen. Now, siyempre guys, if you want to be a millionaire, madali lang po. All you have to do is join V-Mobile. Ang gagawin nyo lang naman po, kumuha kayo ng puting application form dun sa babaeng magandang sexy sa likod. May sekretarya ko yan. Paglapit mo sa kanya, kunin mo ang application form, pirmahan mo. Pero hindi ibig sabihin, kasi ba't ako pumirma ng papel eh? Tama, hindi ko maintindihan, kala kontrata. Pag pirma niyo yan, walang kontrata yan, walang commitment yan. Pag pinirmahan mo, pwede ka sumali bukas. Gusto mo next week? Gusto mo next month? Alam mo maganda, sir? Next year na lang. Tama ba ba? Biro lang sila. Sumali na. Mga kaibigan, sino lang? Kung may application form, para ho makasali ho kayo. Mga kaibigan, yung mga sasali, dito ho kayo sa kanan pipilang, exit po natin doon sa likuran. Okay, lahat na sasali sa likuran na. Yung mga hindi naman sasali, mga kaibigan, okay lang yan. Friends pa din tayo. Tama ba ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, friends pa din tayo. Ayan. So meron tayo mga kaibigan na one piece of advice. Sa mga hindi sasali, o yung sa mga taong medyo nagdadalawang isip pa, mga kaibigan, gusto ko lahat tayo, sabay-sabay tayo. Kasi mga kaibigan, totoo yan, lahat ng bagay may karma. Maliwanag mo ba? Pag pinahirapan mo yung taong katabi mo na yan, na nag-invite sa'yo, whether na, kasali ka din naman someday, tama mo ba? Huwag mo lang pahirapan yan, kasi tanda mo may karma. Pag pinahirapan mo yung taong katabi mo ngayon, nag-invite sa'yo, tanda mo, pag sumali ka din dito someday, papahirapan ka din ng taong nag-invite sa'yo. Tama mo ba? Yung nag-iiniimbita mo, tama? So mga kaibigan, pwede ba tingnan mo yung katabi mo? Tingnan mo. Sabi mo sa kanya, kapatid? Kasi mo mga kapatid, huwag mo akong papahirapan. Tama. So ladies and gentlemen, yung mga sasali, kanan dito tayo sa kanan, pila o, exit natin sa likod. Yung mga hindi sasali, alam ko nagmamadali na kayo. Thank you very much sa pagpunta sa kumpanya. Dito sa kaliwa, yung mga hindi sasali. Ang exit niyo, alam ko nagmamadali kayo, ang exit niyo dito sa bintana. Yung mga hindi sasali, yan ang bintana, o para edsa ka agad. Tama ko ba? Hindi, biro lang. Thank you very much. God bless all of you. Ingat po kayo. Salamat po.